Nakakairita na yung pagmumukha mo. Tuwing pupuntaan kita rito, palagi ka na lang walang pera. Nakakabanas ka na. Kailan mo ba ako mababayaran? Kapag patay na ako? Hinihintay mo lang yata akong mawala eh. Grabe naman kayo, Aling Ermita. Hindi po ako ganun. Sadyang wala lang talaga akong maibayad ngayon kasi nagbayad din ako ng utang ko sa trabaho. At talagang inuna mo pa yon. Ako itong laging naniningil sa'yo tapos ako pa yung hindi mo inuna. Nababaliw ka na ba talaga? Sige na, Aling Ermita. Babayaran naman kita eh. Bigyan niyo pa ako ng mga ilang araw. Bibigyan na naman kita ng ilang araw? Ano ka, sinuswerte? Punong-puno na ako sa'yo. Magbayad ka ng utang mo. Kung hindi, palalayasin kita ngayon. Wag naman ho ganyan, Aling Ermita. Nagbabayad naman ako sa inyo eh. Ngayon lang naman ho ako pumalya. Ngayon lang ako nawalan ng pera na pambayad. Kaya sana naman, konting konsiderasyon naman. Ano ngayon lang? 2 buwan na akong pabalik-balik dito para lang sa kaalaman mo. Nirarayo mo na nga ako kakalakad eh. Tapos sasabihin mo, minsan ka lang pumalya. Alam mo ikaw, Makoy ha? Kaya ka iniwan ng kasintahan mo kasi ganyan ka. Wala kang pera lagi. Trabaho ng trabaho, walang pera. Anong klase yan? Tapos ngayon, ibang tao naman ang piniperwisyo mo. Kung ganyan kang tao, malamang sa malamang walang babae magtatagal sa'yo. Iiwan ka rin kasi wala kang kwentang pagdating sa pera eh. Aling Ermita, hindi na maganda yung mga sinasabi nyo ha. Oo, meron akong utang sa renta ng bahay na ito. Pero wala naman kayong karapatan para insultuin ang pagkatao ko. Mas lalong wala kayong karapatang magbigay ng salubin sa relasyon ko sa dati kong kinakasama. Yung utang ko, gagawan ko ng paraan ngayon yan para makapagbayad na ako. Para lang manahimik na kayo. Aba, dapat lang na gumawa ka ng paraan. Anong gusto mo? Pagbigyan kita ulit? Kapal ng mukha mo? Ikaw makapal ng mukha, Aling Ermita. Anong sinabi mo? Hindi mo narinig? Ikaw ang makapal ng mukha. Alam mo kung bakit? Itong bahay na ito, bahay ito ng tiyahin ko na malapit sa akin. Iniwan lang sa'yo pero hindi naman ito ibinigay sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mong angkinin porque wala na siya. Tapos ngayon, yung pamangkin na naniniraan sa bahay na di mo naman dapat pagbayarin dahil sa tiyahin niya ito eh. Ginaganito mo lang? Para ipaalala ko lang sa'yo ah, bahay ito ng tiyahin ko at walang papel na nagpapatunay na sa'yo to. Kaya wag mo kong iniinsulto ah. Punong-puno na rin ako sa ugali mo eh. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakaapak mo sa pagkatao ko, baka makalimot tong kamao ko, maranda ka. Aba, pinagbabantaan mo ba ako? Oo, pinagbabantaan kita. Ano, masaya ka na? Isusumbo kita kay Kapitan. May gagawin ka masama sa akin. Buwang ka pala eh. Pinagsasabi mo. Malis ka na nga. Magbabayad ako ng utang sa'yo ngayong araw. At kapag nakabayad na ako ng utang, sinisiguro kasi yung mababawi ko ang bahay na to ng tiyahin ko. Tandaan mo yan. Malis ka na. Hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko noon, Kabanong. Sobra-sobra na kasi ang ginagawa niya sa akin tuwing maniningil siya. Madalas, kahit na nasa labas lang ako, sinisigawan niya ako na parabang walang ibang taong nakakarinig. Marami siyang sinasabi na kung ano-anong nakakainsulto. Nung una, kinakaya ko pang palagpasin dahil ang iniisip ko, kasalanan ko rin naman kung bakit wala akong pambayad. Pero pakiramdam ko rin, hindi na rin tama ang ginagawa niya. Hindi naman kasi ako bata para sigaw-sigawan na lang sa harapan ng maraming tao. Kaya nung gabing yon, tuluyan na akong sumabog. Wala na akong pakialam, Kabano, kung atakihin siya sa puso o kung magsumbong pa siya sa kapitan namin. Umalis siya na parabang natatakot sa akin. Ako naman ay naupo na lamang sa gilid ng pinto at magkakasunod na buntong hininga ang nagawa. Ulila na akong lubos. Pagsilang ko pa lang ay wala na ang nanay ko, Kabanong. Ang tatay ko naman ay matagal nang wala mula na mag-asawa na siya ng iba. Wala rin naman akong ibang kapatid. Tanging ang tiyahin ko lang ang nag-alaga sa akin hanggang noong nasa high school ako. Pero sadyang malas talaga ako sa buhay. Kung sino kasi ang nag-iisa kong pamilya, nawala rin sa buhay ko. Namatay siya sa ibang bansa dahil sa atake rin sa puso. Kinagabihan. Pambira ka naman. Paano kung wala kang pera ngayon? E di pinalayas ka na niyan. Saan ka na naman titira ngayon?
Hindi mo na kasi dapat sinagot-sagot pa eh. Ang sasama rin ng mga sinabi mo, pre. Ikaw lang din mapapahamak niyan eh. Nagbanta ka pa talaga. Ano mo sumasa, ipinagtatanggol mo lang naman ang sarili mong dignidad. Hindi mo ba narinig yung kwento niya? Iniinsulto ni Aling Ermita yung pagkatao niya. Kung tutusin, hindi naman niya kailangan gawin yun eh. Kasi yung bahay na tinitira nitong si Makoy, bahay naman talaga ng tita niya yun, di ba? Oo nga, naroon na tayo sa pamamahay nga ng tita niya yun. Pero wala na ang tita niya eh. Ang umahawak na nun, si Aling Ermita. Ay nako, wrong move pre. Mas lalo mo lang binigyan ng dahilan si Aling Ermita na palayasin ka. Wala tayong magagawa eh. Sa kanya iniwan yung bahay, hindi naman sa'yo. Ang punto kasi rito, dapat kasi hindi siya nangahamak ng tao. Yun lang naman. Parang hindi nyo naman alam ang ugali ng taong yun. Dati pa naman natin nakikitang may pinapahiya yun eh. Wala tayong magagawa. Isa pa, si Makoy ang may atraso. Kaya dapat siya itong magpakumbaba. Magpakumbaba? Ang putik. Ano siya, Reyna? Basta, para sa akin, walang mali sa ginawa ng kaibigan natin. Hindi porke mahirap tayo, magpapakumbaba na lang tayo palagi. Sa pagpapakumbaba na yan, diyan nagsisimula yung pang-aabuso eh. Kaya hindi yan pwede sa akin. Eh, bahala ka nga. Hirap mong kaargumento. Palibasa, puro pride ka eh. Ikaw, palibasa, puro ka pagpapakumbaba. Kaya yung pamilya mo, malit lang ang tingin sa'yo eh. Hoy, maayos ka sa sinasabi mo ah. Totoo naman eh. Hoy kayong dalawa, tama na. Bigla silang natahimik sa sinabi ko. Napapakamot na lamang sila sa ulo nang mapagtanto nilang mas lalo lang gumugulo ang utak ko. Pareho naman kasing may punto ang mga sinasabi nila. Pareho din naman silang may malasakit sa akin pero palagi talaga silang makasalungat. Di makakatulong yung ganyan eh. Mas lalo lang ako nawawala ng gana mag-isip. Nag-aaway pa kayo sa halip na tinutulungan niyo ako makahanap ng pambayad. Eh ano ba kasing nangyari sa sahod mo? Kakasahod mo lang kahapon, di ba? Pinambayad ko nga rin sa nasira akong machine. Kulang pa nga eh. Sira ulo din niya ang boss niyo eh. Hindi ba siya makaintindi ng aksidente? Wala akong magagawa. Nasira ako eh. Di ba ganito naman sa bansang to? Kahit aksidente, kasalanan mo. Eh anong balak mo ngayon? Kailangan ko makahanap ng pera ngayon. Para kapag bumalik sa bukas, may ibabayad na ako. Kapag nakabayad na ako, gagawin ko makakaya ko para makuha sa kanya yung bahay na yon. Gabi na eh. Saan ka naman makakadiskarte ng pera? Buti sana kung nasa syudad tayo. Sa bayan pa marami mapagkakakitaan eh. Dito sa atin, wala. Tinan mo naman oh, 9:00 pa lang tahimik na. Ay nako, yan nga rin ang iniisip ko eh. Kakainis. Wala rin naman kasi kaming pera pre. Alam mo naman, meron din kaming binabayaran. Ganito na lang pre. Bukas ng umaga kapag bumalik siya, kausapin mo ng may naon, humingi ka ng paumanin. Sabihin mo na hahanap ka lang ng pera at babayaran mo rin siya bukas. Kapag nakabayad ka na, saka ka na mag-angas sa kanya. Sige. Baka ganyan na lang din ang gawin ko. Kakainin ko na lang muna uli yung pride ko. At kapag ayos na ang problema, saka ko pa iiralin yung pride ko. O di ba? Yung mga sinasabi nyo, pagsasamahin ko para wala nang magtalo pa. Natawa na lang din ang dalawa kong kaibigan. Dahil wala naman na kaming gagawin ng oras na yon, niyaya ko na lang muna sila para kumain ng masarap na mami. May kaunting pera ako noon kaya nilibre ko na lang din silang dalawa. Malapit lang ang mamihan sa amin. Kaunting lakad lang naman ay naroon na rin kami. Pagdating namin ay agad naman kaming naka-order. Habang nasa iisang lamesa, tinuro ni Homer ang isang matandang lalaki na nasa kabilang lamesa lang din. Ang matandang yon ay si Mang Tober, ang nag-iisang albularyo sa malaki naming baryo. Pre, tingnan nyo oh. Parang malungkot na naman si Mang Tober oh. Hindi ka ba nakikinig ng chismis? Yung anak niya kasing babae, magdadalawang linggo nang hindi bumabalik sa kanya. Yung anak ba niya yung tinuturo nyo nung nakaraan na maganda? Oo, yun nga. Ano ba nangyari? Bakit umalis? Ang pagkakaalam ko lang naman, umalis yung anak niya kasi nagalit sa kanya.
Gusto raw kasing magpunta ng Maynila nitong babae. Pero hindi pinayagan ng ama. Ayun, baka tumuloy nga sa Maynila. Di naman ganyan ang kwentong nakarating sa akin eh. Ang sabi na matatanda sa amin, may nobyo na raw itong babae. Tapos ayaw ng tatay niya kasi nga nag-aaral pa daw. Magkakaiba naman palang kwento hawak niyo eh. Anong paniniwalaan ko dyan? Makakaiba kasing haka-haka ng iba eh. Ay nako, ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Uy pre, salamat ah. Wala ka nang pera pero nilibre mo pa kami. Pasasalamat ko yan. Kasi sa tuwing problemado ko, nandiyan kayo para kausapin ako. Drama mo naman. Libre mo pa ako ah. Mukha mo. Kumain na lamang kami nung gabing yon. Pagkatapos ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas sa pag-uwi. Iba-iba kasi ang direksyon ng mga bahay namin sa isa't isa. Habang naglalakad ako mag-isa, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasabay ko ang matandang si Tebor. Nung una ay ngumiti lang ako sa kanya. Hindi rin naman kasi kami magkakilala. Ang alam ko lang, kahit may kaya naman sila sa buhay, nag-aalbularyo pa rin siya. Ilang taong ka na, iho? Bakit yun naman po naitanong? Ala lang. Naalala ko lang naman kasi yung kabataan ko. Nung ganyan ako, ang hirap din ng buhay para sa akin. Nakakalito kung ano yung talagang gusto kong gawin. Oo nga po eh. Ang hirap talaga ng buhay sa ganitong edad. Kung minsan nga, napapaisip na lang ako eh. Totoo ba talagang may gumagabay sa atin? Kasi kung meron, bakit ang daming problema ng tao sa mundo? Totoo naman na may nagbabantay sa atin. Kaya may mga taong problemado, dahil may mga taong hindi problemado. Ho? Ang labo naman yata nun, Mang Tibor. Pagiging balanse. Yun ang ginagawa ng nagbabantay sa atin. Binabalanse niya ang mundo. Kapag kasi ang lahat puro maginhawa ang buhay, mas magiging magulo ang mundo. Pero sa pagiging balanse, mas maraming natututunan ng mga tao sa mga buhay nila. At yun ang magiging sandata nila sa hamon ng buhay. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Marahil, hindi pa malalaman ngayon dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Pero darating ang panahon na mapagtatanto mo rin kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Mang Tibor. Nung oras na yon, pakiramdam ko ay kilala ko na siya. Pakiramdam ko ay matagal na kaming nag-uusap dahil sa sobrang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Parang sa kanya ko nakikita ang imahe ng isang ama. Naisip ko nga noon kung bakit nagawang iwanan siya ng anak niya kung gano'n naman pala siya mag-isip at magpahalaga sa pananaw ng buhay. Naghiwalay na rin kami ng landas nang lumiko siya sa isang kanto. Kumuway pa siya sa akin habang papalayo siya. Kumuway na lang din ako bilang paggalang. Kinabukasan, tinanghali ako ng gising. Napuyat kasi ako kakaisip ng paraan kung paano ako makakahanap ng pambayad kay Aling Ermita. Pagbangon ko, saka ko lang naalala na kailangan ko palang dumiskarte. Dahil anumang oras ay maaaring bumalik ang matandang babae at tuluyan na akong palayasin. Wala akong pasok sa trabaho nung araw na yon, kaya inilaan ko na lang ang paghahanap ng pera. Pero sa kasamaang palad, wala akong nahiraman. Kahit sideline lang ng pagkakakitaan ay wala rin. Kaya nang bumalik ako sa bahay bandang hapon, naroon na si Aling Ermita. Makay! Makay! Buksan mo nga ito! Oh, Aling Ermita, nandito na po pala kayo. Ano kasi? Binibigyan kita ng 2 linggo para bayaran ang utang mo sa bahay. Kapag wala pa talaga, hindi na ako magdadalawang isip na palisin ka rito. Kailangan ko rin ng pera. Oo, at sa tiya mo itong bahay. Pero ako nang nag-aalaga ng bahay na yan at nagpapaganda. Kaya may karapatan akong maningil lalo na kung ginagamit mo naman. Opo, naintindihan ko po. Marami pong salamat sa konsiderasyon. At kung ano man ang mga nasabi ko kagabi, dala lang ho yun ng emosyon. Hindi na nagsalita si Aling Ermita. Nagkibit-balikat na lamang ako, kabanong. Hindi ko inaasahan na bigla siyang kakalma.
Parang ang bait-bait niya. Nakakapanibago pero nagpapasalamat na lang ako dahil kahit na papaano, mahaba-habang araw pa ang meron ako para makapagbayad. Pumasok na lang ulit ako sa loob. Natulog na lang uli ako hanggang gabi. Bandang 7:00, nagising ako na makaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Binabangungot na kasi ako noon. Buti na lang ay nabagsakan ako ng sapatos sa muka. Kung hindi ay baka hindi na nga rin ako nagising. Aswang? Yun ang panaginip mo? Oo, yun ang panaginip ko. Basta sa panaginip ko, hinahabol daw tayo ng mga aswang kasi meron tayong kinuwang bagay sa kanila. Nakakatakot nga yung mukha nila kaya siguro binangungot ako eh. Ano pa nangyari? May isa sa atin na hindi nakatakas. Hindi lang malinaw sa utak ko kung sino eh. Baka sa sobrang problemado mo sa pambayad sa bahay kaya kung ano-ano na lang ang napapanaginipan mo. Binigyan ako ulit ni Aling Ermita ng 2 linggo. Oh, yun naman pala eh. Gulat nga ako eh. Biglang bumait eh. Baka naman kasi natakot sa ginawa mo. O baka naisip niya rin na sobra na rin yung ginagawa niya. Si Aling Ermita, makakaisip ng ganyan? Naku, malabo. Ang mahalaga naman eh, may 2 linggo pa ako. Wala kang pasok bukas, di ba? Oo. Wala naman akong pasok. Bakit? Sama ka sa amin. May e-extrahan kami. Ayos ba dyan? Anong gagawin? Magtatabas lang naman ng damo dun sa may gubat. May itatayo kasing parang health center dun, di ba? Bukas? Anong oras? Tamang-tama. Wala pa rin akong pasok bukas. Kailangan ko pa naman ng pera. Saktong-sakto to sa'yo. Di ba marunong ka namang magtabas ng damo? Oo naman. Nakakalimutan niyo bang yan ang trabaho ko dati? Kung ganoon di sumama ka sa amin. Sayang din yung perang kikitain. Nung gabing yon, Kabanong, hindi pa rin matahimik ang kalooban ko. Pakiramdam ko kasi, kapag natulog ako, ipapasok na naman ang mga aswang sa panaginip ko. Hindi naman ako matatakoting tao, pero kakaiba kasi yung panaginip ko. Ramdam na ramdam ko na para bang totoo. Kaya kahit na may lakad kami kinabukasan, napuyat na naman ako. Kaya nung nasa trabaho na kami, antok na antok ako. Mabuti na lang at walang nagbabantay sa amin. Uy pre, ayos ka lang. Namumugto talaga mata mo eh. Natulog ka ba? Lalim pa ng eye bags mo. Hindi ako nakatulog na maayos, pre. Pumasok na naman kasi sa panaginip ko yung aswang. Pre, iba na yan ha. Paanong iba? Baka mamaya, may pinapaiwatig talaga yung mga panaginip mo pero hindi mo alam. Sus, kadalasan ang panaginip kabaliktaran. Huwag mo nga masyadong nilalason utak nitong kaibigan natin. Hindi na nga makapagtrabaho ng maayos eh. Bilisan na natin. Kailangan natin matapos ang lahat ng ito bago maggabi. Para mamaya, tiba-tiba na lang tayo. Pinagpatuloy na lamang namin ang ginagawa namin. Kahit na antok ako, ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko. Pero kapag naiisip ko ang tungkol sa mga panaginip ko, para ako natutulala bigla. Kabanong, hindi ako maalam pagdating sa mga panaginip. Kagaya ng sinabi ni Bitoy, kadalasan ng panaginip ay kabaliktaran ng pangyayari. Yun ang nakasanayang kong paniwalaan. Pero para sa pakiramdam ko, para bang may mangyayaring hindi maganda. Matapos ang halos maghapong pagtatabas ng damo, nakapagpahinga na rin. Maayos naman ang sahod na tinanggap namin. Oh, ayos ba? Nagtabas lang tayo ng damo, pera na kagad. Dapat nga hindi na muna natin tinapos eh, para meron ulit bukas. Si Raulo, anong akala mo doon sa kumausap sa atin, tanga? Alam niya yung sistema na sinasabi mo, no? Ang mahalaga naman para sa akin ngayon eh, may pandagdag na ako sa pambayad ng bahay. Habang naglalakad kami, nakita na naman namin si Mang Tibor. Naglalakad siya at may daladalang kung ano. Naawa naman ako kaya nagmadali akong lumapit para tulungan siya sa mga bitbit niya. Sumunod din naman sa akin ang 2. Mang Tibor, ano ulit ang pangalan mo? Makoy po. Tulungan ko na po kayo sa mga dala ninyo.
Ang dami naman yan kasi. Ay nako, maraming salamat nangangalay na nga rin tong braso ko eh. Etong dalawang ito, kaibigan mo ba sila? Opo, mga kaibigan kong tunay ang dalawang yan. Si Homer po at si Bitoy. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Manong. Ah, total tinulungan nyo naman akong bitbitin ng mga ito. Pumunta kayo sa bahay ko at ipagtitimpla ko kayo ng tableya. Naku, nakakaya naman po. Sige po, gustong-gusto ko po yan. Uy, kapal talaga ng mukha nito Di man lang tumanggi muna kahit kunwari lang Yung sabi sa akin ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, masama na tinatanggihan ng mga biyaya. Nagtawanan na lang kami at nagpatuloy na rin sa paglalakad. Hindi naman kalakihan ng bahay ni Mang Tober. Isang palapag pero medyo mahaba. Ang labas naman ay napapalibutan ng mga halaman. Ang iba roon ay mga gulay na itinanim daw ni Mang Tober para hindi na siya bumibili sa palengke. Ang loob naman ng bahay ay talaga namang pamprobinsya talaga. Malinis, makinis at makintabang kahoy na sahig. Mukha namang komportable ang pamumuhay doon kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa siyang iwan ng anak. Mang Tober, ang ganda pala ng bahay niyo, no? Hindi naman. Simple lang naman yan. Ang bahay kasi gumaganda lang naman lalo kapag nililinisan mo. Maupo na muna kayo riyan. At ako magtitimpla na muna ng masarap na tableya. Huwag kayong mahiya. Tinulungan niyo naman ako magbuhat ng mga dala ko Sandali lang Habang naghihintay kami sa maliit na sala, tinuro ni Homer ang isang larawan na nakadikit sa pader. Larawan yun ng anak ni Mang Tebor. Maganda ang kanyang anak. Ang mukha niya ay parang mukha ng isang modelo ng pabango. Hindi pangkaraniwan ang itsura niya kung ikukumpara sa ibang babae sa baryo namin. Hindi rin naman nakapagtataka na maganda ang anak ng albularyo kasi gwapo rin naman si Mang Tebor at pati ang asawa nito. Pinagbasihan kasi namin ay ang larawan ni Mang Tebor at ang asawa niya noong medyo bata pa sila. Yan ang anak niya. Sobrang ganda, di ba? Parang kasing edad lang natin yung babae na yan Oo, maganda nga talaga. Hindi nakakapagtaka kung may umaaligid na ibang lalaki sa kanya. Pero sayang, umalis siya. Makikita sana natin siya dito kung hindi siya naglayas. Hinaan mo lang yung boses mo. Baka marinig ka ni Mang Tebor. Nakakaya. Totoo naman Hindi porke totoo dapat mo nang sabihin. Minsan mag-isip ka nga rin. Kasi may mga bagay na dapat hindi na lang sinasabi. Tama si Bitoy. Magdahan-dahan lang tayo sa pananalita. Lalo na kung sensitibo ito at makakaapekto sa iba. Napailing na lamang si Homer. Tumigil na rin kami sa pag-uusap na makabalik na si Mang Tebor. Unang tikim pa lang namin sa tableya niya, masasabi naming yun na ang pinakamasarap na tableya na nasubukan namin. Mang Tebor, ang sarap nito Nagtitinda ba kayo ng ganito? Hindi Tinuro lang sa akin yan ng anak ko kung paano yung ganyang timpla. Mas maganda nga sana kung nandito siya Siya sana magtitimpla niyan para sa atin. Mang Tebor, matanong ko lang, di po ba may kaya naman kayo sa buhay? Meron kang babuyan sa dulo, may bigasan din naman kayo, at meron din kayong sakahan. Bakit nag-aalbularyo pa rin kayo? Alam mo, magandang tanong yan Ngayon lang may nagtanong sa akin ng ganyan Pero sa totoo lang, itong pag-aalbularyo na kasi talaga ang kukumpleto sa pagkatao ko. Noon pa man kasi, gustong-gusto ko na ito Kaya naman, hindi ko na to kayang iwan kahit na may pinagkakakitaan naman ako. Isa pa, kailangan kong ipagpatuloy ang nasimulan ng mga ninuno ko. Para kapag dumating ang panahon na may masasamang elemento na manggugulo sa sangkatauhan, narito ako para ipagtanggol ang mga tao. Mang Tebor, may tatanong din ako sa inyo. Baka lang naman din kasi makatulong kay Makoy. Yung mga panaginip ba na may pahiwatig? Ano bang klaseng panaginip? Kasi may mga panaginip na wala namang ibig sabihin. 2 beses ko na po kasi itong napapanaginipan Tungkol sa mga aswang.
Nung una, hinahabol kami. Pangalawa, pinuntahan daw ako sa bahay. Aswang? Bakit Mang Tebor? May masama bang ibig sabihin yun? Kadalasan kasi na kapag aswang ang pumapasok sa panaginip mo, maaring may masama itong paiwatig. Maaring may masamang mangyayari o maaari din namang literal na may koneksyon ng mga aswang sa tunay na mangyayari. Nagkatinginan kami magkakaibigan sa narinig naming yon. Ako naman ay palihim na nakakaramdam ng kaba. Kaba nung hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mga aswang. Ako kasi yung tipo ng tao na bago ko paniwalaan, kailangan ko muna ng malinaw na paliwanag. Nung oras na yon, kahit na hindi pa pinapaliwanag ni Mang Tebor ng husto ang tungkol sa mga aswang, hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan. Ang tanong, totoo ba ang mga aswang? Kung ako ang tatanungin ninyo, bilang albularyo na maraming alam sa kababalaghan, oo, totoo ang aswang. Nakakita na po ba kayo ng aswang? Maniniwala ba kayo kapag sinabi kong oo? At noong nakaraan lang. Saan naman po ninyo nakita? Hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang bagay na yan. At alam ko rin naman na hindi nyo rin paniniwalaan. Ang mabuti pa, namnamin nyo na muna yung tablay at meron pa sa kusina. Di ibahin na lang natin ang usapan. Tanong ka na lang, Mang Tebor. Kung ano-ano na lang ang napag-usapan namin nung sandaling yon. Kahit na papaano ay masarap din palang kausap si Mang Tebor. Marami siyang mga naikwento sa kabataan niya. Habang kami naman ay manghang-mangha sa mga sinasabi niya. Tila naging malalim agad ang pakikisama namin sa kanya. Mabait naman kasi talaga si Mang Tebor. Nalaman nga namin na kapag merong nagpapagamot sa kanya ay hindi na pala niya sinisingil. Dahil dito, napagtanto ko na parabang libangan na lang din ni Mang Tebor ang pag-aalbularyo. O paano? Mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Napakalapit lang naman po, Mang Tebor. Maraming salamat sa napakasarap na tableya, Mang Tebor. Maraming salamat din naman sa pagdala ng mga bitbit ko kanina. Mang Tebor, ang sarap ng tableya nyo. Sa susunod ulit ha. Nagsimula na kami maglakad. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang tungkol sa mga aswang. Kahit napilit kong inaalis sa utak ko ang bagay na yon, paulit-ulit naman itong bumabalik. Hanggang sa napansin ko na lang na naging interesado na pala ako roon. Dahil na makauwi na ako, hinahanap ko ang mga librong katatakutan na nabili ko noon sa bayan. Meron ako nabasa tungkol sa aswang. Kwento ng isang aswang na nambibiktima ng mga buntis at mga batang may sakit. Yun lang naman ang nakalap ko na impormasyon tungkol sa nilalang na yon. Kaya kinabukasan na matapos na ako sa trabaho, dumaan ulit ako sa bayan para bumili ng bagong libro. Pero sa kasamaang palad, walang bago sa mga nakalatag. Malas, kung kailan naman naisipan kong bumili, wala naman. Pero kapag ayaw ko naman bumili, nakabalandra lang dyan. Naglakad na lamang ako papunta sa terminal. Bago ako makarating doon, nakita ko pa ang isang hindi inaasahang pangyayari. Merong humintong itim na sasakyan sa harapan ng babaeng naglalakad. Sa tansya ko, ay kasing idarang ko lang yon. Hinila ang babae papasok ng sasakyan. Gustuin ko mang tumulong pero hindi ko na rin nagawa. Nakita ko kasi ang mata ng mga yon na namumula at ang mukha din ng mga yon ay mga kulubot. Sumigaw-sigaw ako para humingi ng tulong. Pero sa parting yon ay ako lang ang naroroon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umiinit ang mukha dahil sa kaba. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng ganoong pagdukot. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko hanggang sa makarating na rin ako sa terminal. Sumakay agad ako at agad din naman akong nakauwi. Walang ngumpay ang pag-inom ko ng tubig nang nasa bahay na ako. Hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na makwento sa dalawa kong kaibigan. Pre, may ganyan ding nangyari kanina sa San Mateo eh. Oo nga, nabalitaan ko na rin yan. Walang ya. Ano ba nangyayari sa probinsya natin? At bakit may mga ganito? Nauusod na naman siguro yung kidnap and handsome eh.
Anong kidnap and handsome? Ang putik na yan. Ano yan? Manduro ko ta sabay pogi ka? Tama naman, di ba? Kidnap for ransom. Yun ang tama. Pero meron pa akong hindi sinabi mga pre. Baka kasi hindi kayo maniwala sa akin eh. O ano naman? Yung mga nakita kong dumukot kanina sa babae, parang kulubot yung muka. Tapos namumula yung mga mata nila. Baka naman nakamaskara lang yung mga yun, pre. Hindi eh. Kitang-kita ko talaga muka. Namumula mga mata? Baka naman adik o di kaya may sore eyes. Hindi nga. Basta, ganun yun. Kung ayaw nyo maniwala, wala naman ako magagawa eh. To naman, pikon ka agad. Kilala ka namin. Di ka naman gagawa ng kwento eh. Ano kaya yung mga dumukot dun sa sinasabi mo? Ganun din kaya yung dumukot dun sa nabalitaan namin? Hindi ko rin alam. Pero tingin ko, mas maganda kung tanungin na lang natin si Mang Tebor. Ano naman alam ni Mang Tebor doon? Di naman siya pulis eh. Pero albularyo siya. Baka alam niya kung ano yung nakita kong namumula yung mga mata at kulubot ang mga muka. Nagbakasakali kami nung gabing yon. Kaya pinuntahan namin si Mang Tebor. Pagdating namin, inabutan namin siyang nagpapahid ng langis sa binti niya. Tinawag niya agad kami para pumasok. Nakangiti pa siya na akala mo ay may maganda na namang ikukwento. Bakit? Gusto niyo ba ulit na pagtimpla ko kayo ng tableya? Hindi na po. Makakabala pa kami. May gusto lang po kasi akong itanong at ikwento sa inyo. Hulaan ko. Nabasted ang isa sa inyo, ano? Ikaw ba, Bitoy? Ako? Mababasted? Malabo yan, no? Pero hindi yung tungkol doon ang sasabihin ni Makoy. Tungkol ba saan yan? Kanina po kasi, nung umuwi ako, habang naglalakad ako papunta sa terminal sa bayan, may humintong sasakyan na itim. Tapos, hinablot yung babae. Nakita ko po yung mga dumukot sa kanya eh. Namumula yung mga mata. Tapos, parang kulubot po yung muka. Sa sinabi kong yon, ay natigilan ng pagpahid ni Mang Tebor ng langis sa binti niya. Nawala rin ang ngiti niya, na parabang ang sinabi ko ay madaling nakasira ng kanyang gabi. Pasensya na po ah. Mukhang hindi niyo po yata gusto yung sinabi ko. Mga aswang. Ano po? Mga aswang ang dumukot sa babaeng yon. Sandali o. Paano niyo naman po nasabi mga aswang yun? May ebidensya po ba kayo? Mahirap po kasing sabihin sa mga pulis na aswang ang dumukot eh. Baka mamaya, murahin pa nila kami. Total, pag-uusapan na rin natin to. Sasabihin ko na sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pang anak kong si Felina. Tumayo siya at merong kinuha sa gilid ng altar. Pinakita niya sa amin ang kapiraso ng tela na may bahid na kulay pula. Itong tela na ito ay natapyas ko sa damit ng aswang na dumukot kay Felina. Nung gabing yon, mag-isa ako natutulog noon. Pero nagising ako dahil sa sigaw ng anak ko sa labas. Kararating lang niya galing trabaho. Pero may humihilan na sa kanya. Paglabas ko, may dalawang aswang. Isang lalaki, isang babae. Ginawa ko kagad yung itak na nakasabit na yan sa pinto. Tinaga ko yung lalaking aswang. Tinamaan ko. Nahila ko pa yung anak ko. Pero mas nahila sa akin palayo. Ang nahawakan ko na lang ang damit ng lalaking aswang. Wala na ako nagawa. Nabigla din kasi ako noon. Na hindi ko man lang nagamit ang mga dapat kong gamitin para makapalag sa mga aswang. Nakuha nila ang anak ko. Umiyak na lang ako kasi sa tanda kong ito, hindi ko na rin naman kaya pang tumakbo. Seryoso po ba kayo? Totoo ang sinasabi ko mga iho. Bakit naman ako gagawa ng kwento tungkol sa pagkawala ng anak ko? Yung mga naririnig niyong chismis, walang katotohanan yon. Pero nagpapasalamat na rin ako sa kanila na hindi nila alam ang totoong nangyari. Kasi ayaw ko rin namang malaman ng mga tao na may nadukot na dito sa atin. Magdudulot lang yun ng gulo at takot sa lahat. Pero anong gagawin yun yan? Kung aswang pala talagang dumukot sa anak ninyo. Kayang-kaya ko naman sanang labanan ng mga yun eh.
Noong araw, lumalaban din naman ako sa mga aswang. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Nahihirapan na akong kumilos. Nahihirapan na akong gumalaw ng mabilis. Kaunting takbo, kaunting hakbang, inihingal na ako. 2 linggo nang wala ang anak niyo ah. Kailangan niyo siyang makuha. 2 linggo na nga, pero wala akong magawa. Mukha lang akong masaya palagi pero sa loob-loob ko, walang araw na hindi ako nababahala. Hindi ko na nga rin alam ang gagawin ko. Tuwing gabi, palagi ako lumalabas ng bahay at nagpupunta sa gubat para hanapin ang anak ko. Pero palagi akong nabibigo. Hindi ko kinakaya ang mahabang lakaran. Isa pa, malabo na rin kasi ang mga mata ko. Kaya nga minsan, sinasabi ko na lang na sana magkaroon ng himala. May makilala akong tutulong sa akin. Kami po ba yung naiisip niyong tumulong na maibalik ang anak ninyo? Sa totoo lang, oo. Kayo na lang sana. Wala naman kasi akong ganong kakilala na pwede kong malapitan. Kung mamarapatin nyo, tulungan nyo sana ako mabawi ang anak ko. Handa ako magbayad kahit gaano pa kamahal. Noong mga oras na yun ay hindi ko rin alam ang isasagot ko, Kabanong. Kahit nasabihin pang milyon ang ibabayad sa amin, hindi rin biro nahaharap kami sa mga aswang para lang makuha ang anak ni Mang Tebor. Mga wala naman kaming karanasan sa pagpatay ng mga aswang. Isa lang naman kami mga simpleng mamamayan na may pangarap na makasalba araw-araw. Mang Tebor, wala naman kaming karanasan sa ganyan eh. Hindi naman sa pero baka mamatay lang din kami. Tama po si Makoy, Mang Tebor. Alanganin po ang gusto ninyo eh. Pero pwede naman tayong gumamit ng mga armas o sandata, di ba? Sagot ko ang lahat ng mga gagamitin ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Tuturuan ko kayo kung paano humawak ng sandata. Kung ano ang mga kainaan nila, sasabihin ko sa inyo. Tuturuan ko kayo makipaglaban. Kaya nakikiusap ako. Tulungan niyo ako. Si Felina na lang ang meron ako. At kung wala siya sa buhay ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung iisipin niyo mga pare, 2 linggo na siyang wala. Ano na lang kaya ang mga nangyari sa kanya dun sa mga araw na nakalipas? Mang Tebor, matanong ko lang, alam niyo po bang dahilan kung bakit nandurukot ang mga aswang? Balak nilang gamitin ang kababaihan para makagawa ng panibagong uri ng aswang. Dugo ng isang babaeng berhen ang kailangan nila. Lumapit si Mang Tebor sa akin at tinawakan ng kamay ko. Kitang-kita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Madaling lumambot ang puso ko noong mga oras na yun. Parang hindi ko kaya na may isang ama na nagmamakaawa para sa kakarampot na pag-asa. Sinubukan ko namang lapitan ng mga kapwa ko albularyo. Pero wala rin silang magawa. Dahil kagaya ko, matanda na rin sila. Hindi na rin nila kayang kumilos. Ang mga nakausap ko namang medyo bata pa, tinanggihan ako dahil akala nila ay nabubuang na ako. Kung pagbibigyan niyo ako, pangako. Ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Maibalik lang ang anak ko. Lahat gagawin ko. Pre, palag ba? Mang Tebor, una, tumayo po kayo dyan. Hindi nyo naman po kailangan lumuhod eh. Naiintindihan namin ang nararamdaman nyo. Pero nag-aalala lang din naman po kami sa kaligtasan namin. Mang Tebor, tutulungan namin kayo. Pero ang gusto lang namin, bigyan nyo kami ng kaalaman sa mga aswang. Lahat ng dapat naming malaman, sabihin nyo sa amin. Nang sa ganun hindi kami mangmang sa mga kaya nilang gawin. Nako, oo. Akong bahala sa mga dapat nyong malaman. Maraming salamat talaga. Hulog kayo ng langit sa akin. Yun! Kailan tayo magsisimula? Bukas din. Susubukan ko makapaglip sa trabaho ko, Mang Tebor. Kayo na ang bahala sa mga gastusin namin ha. Mawawalan ako pansamantalan ng trabaho eh. Huwag kayo mag-alala. Sapat ang pera na ibibigay ko sa inyo. Dadagdagan ko pa kung sakaling kulang.
Hindi naman namin iniisip ang pera eh. Ang iniisip namin ngayon ay kung anong magagawa namin. Alam kong kakayanin nyo mga aswang. Hindi sila sobrang mababangis. Takot sila kapag alam nilang lalabanan sila ng tao. Nung gabing yon, naniniwala kami sa sinabi ni Mang Tebor. Kaya kahit na papaano ay lumakas naman ang loob naming magkakaibigan. Kinabukasan, nakapag-leave na ako sa trabaho ko sa factory. Handang-handa na ako noon sumabak sa pagpapractice na sinasabi ni Mang Tebor. Palabas na ako ng bahay noon nang makita ko si Aling Ermita sa tapat ng bahay. Para siyang may hinihintay. Nakahinga ako ng maluwag nang di naman pala ako ang pakay niya. Maglalakad na sana ako paalis nang makita ko na may luhang nang gagaling sa mga mata niya. Kahit na banas ako sa kanya sa mga sinasabi niya sa akin, hindi ko pa rin natiis na hindi siya kausapin. Iba rin kasi ang pakiramdam kapag nakakakita ako ng matandang umiiyak o malungkot. Aling Ermita, anong problema? Bakit kayo naiyak? Hinahanap ko kasi ang apo ko. Si Angelica? Nasaan po? Di na nakauwi kagabi. Pinuntahan ko naman kanina yung kasama niya. Ang sabi sa akin dinukot daw ng mga nakasasakyan. Nang marinig ko ang sinabi ni Aling Ermita, agad na dumaloy ang kaba sa buong sistema ko. Dahil sa ideyang dumarami na nga ang mga nabibiktima ng mga aswang na nandurukot. Mas lalo ko tuloy naisip noon na tumuloy sa magiging lakad namin ng mga kaibigan ko. Nakaramdam ako ng awa para kay Aling Ermita. Sa puntong yun kasi, alam kong pagiging lola ang umiiral sa kanya. Huwag ko kayo mag-alala, Aling Ermita. May babalik din ang apo ninyo. Agad na rin akong naglakad paalis. Pinuntahan ko na ang dalawa sa bahay ni Mang Tebor. Nagsisimula na sila nang dumating ako. Maraming itinuro sa amin si Mang Tebor tungkol sa mga aswang. Lahat ng kailangan naming malaman ay sinabi niya. Tinuruan din niya kami kung papaano tumaga ng maayos at kung papaano iiwasan ng mga maaaring atake ng mga aswang. Sa loob lang na maghapon namin ginawa ang mga pagsasanay. Pagsapit ng gabi, sinabi na rin sa amin ni Mang Tebor kung saan namin maaaring matagpuan ang kanyang anak. Sa lugar ng mga aswang. Lugar ng mga aswang? Alam ko ang lugar na yon pero wala akong sapat na kakayahan para makalapit doon. Meron akong ibibigay na mapa. Ang mapa na ito ay matagal nang nasa akin. Ginawa pa ito ng kakilala ko na siyang unang nakapunta roon. Anong tawag sa lugar nila? Tinatawag naming hukluban ng baryong yon. Malalaman mong aswang ang mga naroon kapag nakita nyo sila na may mga saklob sa ulo. Mahaba ang mga damit. Parang kagaya ng mga sapare. Ganon ang kasuotan nila ron. Makaluma. Kailangan ba talagang gabi kami pumunta ron? Kung umaga ay madali nila kayong makikita. Pero kung gabi, magagamit yung mga puno at ang dilim bilang pagtataguan. Kahit na kinakabahan, tumuloy pa rin kaming magkakaibigan. Ang akala namin, madali lang ang gagawin namin kahit natatapa kami sa balwarte ng mga aswang. Ang nasa isip kasi namin, madali lang naman sindakin ng mga aswang basta hindi ka magpapakita ng takot sa kanila. Kaya habang naglalakbay kami, nagagawa pa naming magkwentuhan. Ayos din no? Hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong sideline Correction lang kakaibang sideline. Kung hindi rin lang naman kasi ako naaawa kay Mang Tebor, hindi rin naman ako papayag Natatakot ka ba? Sino hindi matatakot mga aswang yun? Mga tao lang naman tayo. Pero isipin mo na lang, pera din to. Kapag naligtas natin yung babaeng yun, paldo-paldo tayo. Baka hindi ka na pumasok sa trabaho. Kala mo, ganun lang si Mang Tebor? Galante yun. Hindi naman pera ang iniisip ko Ang iniisip ko magagampanan ba natin ng maayos tong pinapagawa ni Mang Tebor? Tandaan lang naman natin lahat ng sinabi niya Magiging maayos naman ang lahat. At saka ang sabi naman niya, huwag tayong papasindak sa mga aswang para hindi sila maglakas loob. Sisindakin natin sila. Takot naman sila sa mga taong palaban, di ba?
Sa mga sumunod na sandali ay nanahimik na rin kami. Nasa kalagitnaan na rin kasi kami ng kagubatan. Paulit-ulit naming tinututukan ng ilaw ang mapa na hawak-hawak namin. Nakalagpas na kami sa unang ilog na nakalagay doon. Ang hinahanap na lang namin ay ang mataas na puno ng akasya. Maya-maya pa, nakaramdam na rin kami ng pagod. Naupo kami sa harapan ng nagtataasang puno ng nyog. Naglabas na muna kami ng makakain namin. Sinimantala na rin namin ang pagkakataon na yon na kahit papaano maging relax kami sa nilalakbay namin. Omer, ano naman ang gagawin mo sa pera kapag natapos na natin tong ginagawa natin? Kung makapagtanong, akala mo talaga milyon ang ibabayad eh. Malay mo naman, di ba? Sige, sasagutin ko. Ang gagawin ko lang naman sa pera ay ibibigay ko sa nanay ko. Kukuha lang naman ako ng konti. Ikaw pre, bibigay mo rin ba sa... Ay, sorry. Para ka naman buwang eh. Alam mo namang ano eh. Ang gagawin ko sa pera, itatabi ko. Baka sakaling mabawi ko na yung bahay ng tiyahin ko. Bibilin mo yung bahay? Parang gano'n na nga. Iligtas mo na lang yung apo ni Aling Ermita tapos kapalit yung bahay. Oo nga no, magandang ideya yan. O di ba? Ako lang ang nakapag-isip niyan ha. Naisip ko rin yan, pero hindi ko lang sinabi. Puro kayo mga kalokohan. Tara na nga, 5 pananda pa ang hahanapin natin. Nasa pangalawa pa lang tayo. Sa pagpapatuloy namin kabanong, ay naging mas mabilis ang paglalakbay namin. Kung ikukumpara sa mga naunang minuto, panatag na kasi ang dinaraanan namin. Hindi gaya ng nauna na paakyat pababa ang daan. Kaya naman, makalipas lang ang kalahating oras, isang pananda na lang sa mapa ang kailangan naming puntahan. At sa pagsusumikap nga namin, meron kaming nakitang malaking bahay sa di kalayuan. Hindi lang yung basta bahay. Mukha itong palasyo kung titingnan mo siya mula sa malayo. Eto na yun. Handaan nyo ng itak nyo mga pre. Teka, akala ko ba baryo ng mga aswang? Mukhang palasyo ng mga aswang yan eh. Pambira. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bahay ah. Paano naman tayo makakapasok sa palasyo na yan? Malamang sa malamang, maraming nakabantay dyan. Bakit hindi sinabi ni Mang Tibor na palasyo pala itong pupuntahan natin? Kainis naman no. Pero nandito na tayo eh. Tumuloy na tayo. Bumuntong hininga na lamang ako. Wala ni isa sa amin ang nakaisip na yun ang daratnan namin. Ang imahe kasing nabuo sa utak namin ay isang baryo ng aswang lang ang maabutan namin. Pero malayo yun sa baryo. Ganun pa man, tumuloy pa rin kami kabanong. Dala ang itak at ang pangontrang nakatali sa bewang namin. Maingat kaming lumapit doon. Masyadong malaki ang palasyo sa malapitan kaya nahirapan kaming humanap kung saan mas magandang maan. Nagpahirap din sa amin na may mga nagbabantay. Tingnan mo, mga aswang din ba sila? Ayun yung mga nagbabantay oh. Bakit hindi naman sila mukhang aswang? Parang normal lang eh. Ang sabi ni Mang Tibor, kaya nila mag-anyong tao. Yung parang wala nang bakas ng pagiging aswang sa mukha nila. Kaya nga dapat mag-iingat tayo. Kapag may nakasalubong tayo na mukhang tao, isipin agad natin na aswang yun ah. Nang makalapit pa kami ng bahagya, natanaw na namin ang isang malaking pintuan. Merong 2 nagbabantay roon. Hindi naman katangkaran at hindi rin naman malaki ang katawan. Kaya nung una, naisip namin na kakayanin namin sila sa balyahan. Ako ang nagpresenta na lumapit sa 2 bantay. Palihim ko sanang gagawin yon. Ang kaso nga lang, parang naramdaman agad nila kami. Tumingin kasi ang 2 nagbabantay sa kinaroroonan naming 3. Kanya-kanya kaming takip ng bibig lalo na nang mapansing naglalakad na mga yon palapit sa amin. Hilahin natin dito, tapos saka natin birahin. Nang isang dipan na lang ang pagitan, mabilis kaming lumabas 3. Sa halip na mahila namin sila, tinaga na lang namin ang itak. Nang matamaan namin yon ay agad naman silang nakapagbago ng anyo. Tinadyakan ni Bitoy ang isang aswang habang iniinda pa nito ang taga sa liig.
Ang isang aswang naman ay muling tiniga ni Homer. Bulagta agad ang dalawa. Nanlalaki ang mga mata namin. Maging kami rin kasi ay hindi inakala na magagawa namin ang bagay na yon. Kahit na sabing aswang lang ang dinali namin, hindi pa rin namin maiwasang kilabutan sa ideya ng pagpatay. Ilagay natin sa dilim yung bangkay nila. Tapos kayong dalawa, magbabantay kayo rito ha. Ako nang papasok sa loob para alamin kung nasaan ang mga bihag nila. Buwang ka ba? Anong kami na magbabantay? Paano kung may makakita sa amin? Madali nilang malalaman na hindi kami aswang kasi maamoy nila kami. Ama si Homer, Makoy. Delikado kung tatambay kami rito. Kahit magpanggap kami na bantay, mabubuko rin kami ng mga aswang. Kaya mas maiging sumama na lang kami sa iyo. Pumayag ako noon dahil naisip kong alanganin din ang gusto kong mangyari. Ang kaso nga lang, mas magiging delikado ang buhay namin sa loob ng palasyo dahil mas madali kaming makikita kung marami kami. Pero naisip na lang namin na sumugal. Pagpasok namin sa loob, hindi gaanong kaliwanag. Mga sululang naman kasi at malalaking gasera na nakadikit sa pader ang ilaw. Sinamantala namin yon para unti-unting makapaglibot sa loob. Aminado ako sa mga sandaling yon ay namamangha ako sa mga nakikita ko. Yung kasi ang unang pagkakataon na makapasok ako sa palasyo. Ang kaso nga lang, palasyo ng mga kakaibang nilalang. Napatago kami sa gilid nang makita ang mga aswang na paparating. Kabanong sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa oras na yon pero pinilit ko na lang lakasan ang loob ko. Para kasing unti-unti na rin kaming tinatabla ng takot. Sa ideya pa lang kasi na lahat ng nasa palasyo ay mga aswang, nagtitindigan na ang mga balahibo namin. Kung dito tayo dumaan, mukhang walang gaanong nadaan dito Oo nga, dito tayo pare. Oh, magdaan-daan kayo sa paglalakad niyo ha. Baka may masagi kayo at makalikha pa tayo ng ingay. Tinanggal na namin ang mga tsinelas namin para hindi marinig ang mga yapak namin. Mga ilang sandali lang, meron na kaming nakitang isang eskinita na kung saan ay mas madilim ng kaunti kumpara sa mga unang nadaanan namin. Malapit kami roon, pero tumigil din kami kaagad nang makita naming may mga nagbabantay sa selda. Dahil sa nakita namin, lumakas ang kutob namin na doon nakakulong ang mga bihag na babae. Gumilid na muna kami nang marinig na may mga paparating. Pinangungunahan yun ng isang matandang lalaki na nakasuot pa ng kapa. Sa pagkakarinig namin ay Aburaha ang pangalan niya. Kakaunti pa mga bihag na yan. May 1 linggo pa tayo para mag-ipon ng babae. Pero kapag mas dumami ang mga bihag bago ang 1 linggo, maaari na rin nating simulan ang paggawa ng bagong uri ng aswang. Kabanong, hindi ko alam kung bakit sobrang kilabot ang naramdaman ko habang pinakikinggan ang sinasabi ng pinunong aswang. Buti na lang ay hindi nila nalaman na naroon kami hanggang sa makaalis na sila. Nanatili kami sa kinalalagyan namin. Naghintay kami ng halos 1 oras kung kailan aalis ang mga bantay. Pero sa halip na umalis, mas lalo lang dumami ang nakabantay doon. Wala na kaming ibang magagawa nun. Kaya naisip ko na lang munang umatras. Isang malaking pagpapatiwakal kasi ang gagawin namin kung harapin namin ang mga nilalang na yon. Lalo na't nasa loob kami ng lungga nila. Kaya naman umalis na lang muna kami. Balak namin sa labas na lang muna umisip ng maayos na plano. Total, nalaman na rin namin kung saan nakakulong ang mga babae. Kaunting hakbang na lang ay makakalabas na kami nang bigla namang bumahing si Homer. 3 beses pa at sobrang lakas. Kaya naman, sa halip na walang makakita sa amin, natanaw kami ng ibang aswang. Ang tanging nagawa namin nung mga oras na yon ay kumaripas na lamang ng takbo. Wala na kaming pakialam kung ano ang sumasabit sa mga katawan namin. Hindi na rin namin nararamdaman ang sakit ng talampakan dahil sa sobrang kaba at takot. Tila nawala rin ng silbi ang hawak naming itak. Dahil ang mas prioridad namin nung oras na yon ay kung papaano namin matatakasan ng mga aswang.
Visit na to. Bumahing ka ba talaga? Anong gusto mong gawin ko? Bumahing ng pahigop? Bilisan niyo ang takbo niyo. Parang nakasunod na sila sa atin eh. Anong parang? Tingnan niyo, nakasunod na nga talaga sila. Mas lalo pa namin binilisan ang takbo namin. Hindi na namin alam kung tama pa ba ang daan na aming tinatahak. Hinayaan na lang namin kung saan kami dadalhin ng aming mga paa. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa tuyong ilog. Pag-apak ko sa malaking bato, bigla akong nadulas. Uy! Ngayon ka pa talaga nadulas kung kailan walang tubig tong ilog. Diyos ko ka naman oh. Bangon! Bangon bilis! Ay, sakit ng puwet ko. Tulungan niyo kaya ako. Bumalik si Homer at Bitoy. Inalalayan nila akong makatayo. Nang makatakbo na kami ulit, ay nakita naming nakatawid na rin ng ilog ang mga aswang. Iika-ika akong tumatakbo doon dahil bukod sa puwet, tumama din ang tuhod ko sa bato. Nang marating naman namin ang nagtataasang puno ng nyog, dito na kami napalibutan ng 5 aswang. Kahit nakakarampot na liwanag lang mula sa buwan na meron ng lugar, naaaninag namin ang mga pangit nilang muka. Tumutulo ang mga laway. Hindi tayo babae. Kaya papatayin nila tayo kagad. Manda kayo. Ihandaan niyo ang sarili niyo. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang umatake na ang mga aswang sa amin. Dali-dali kaming nagdikit-dikit. Sa sobrang taranta, hindi namin magawa ang mga tinuro sa amin ni Mang Tebor. Basta na lang namin silang pinagtatataga kahit hindi naman namin tinatamaan. Kalma mga pre. Kailangan natin mapatay mga to bago pa tayo nila mapatay. Kalma ang putik. Sino kakalma ngayong karap na yung mga yan? Takot ka bali. Ikaw yung unang pumayag sa trabahong to eh. Muli na namang lumusob ang mga aswang. Pero sa pagkakataong ito, nagawa na namin silang mataga. Kahit pabara-bara, nasugatan naman namin ang mga yon. Nang mapansin namin na parang natigilan ng mga yon, kami naman ang gumawa ng paraan para sindakin sila. Ako ang unang lumusob sa mga aswang. Nang mapansin ng mga nilalang na parang sobrang tapang ko, hindi na rin sila nakaiwas. Gumana ang paninindak ko sa kanila. Ginaya naman ako nila Bitoy at Homer. Kaya yung 2 aswang na natira ay walang nagawa kundi ang umatras na lang. Hindi pa rin natapos ang lahat, kabanong. Kahit na nanalo kami sa labanan na yon, isang batalyon ng aswang naman ang sumunod sa amin. Buong akala namin na yun na talaga ang katapusan namin. Dahil kung sakaling inabutan kami ng maraming aswang, baka naging kwento na lang kami. Buti na lang, nakapagtago kami ng maigi. Lumubog kami sa sapa at hinintay silang makalagpas. Sobrang kabado kami noong mga oras na yun. Kasi akala namin, doon na talaga matatapos ang buhay namin. Kabanong, nagawa naming maiwanan ng mga aswang at tuluyang makaalis sa kagubatan. Pero bigo naman naming makuha ang taong dapat ay kasama namin sa pag-uwi. Masyado kasing peligroso at parang hindi rin namin kakayanin. Kulang ang mga itinuro sa amin ni Mang Tebor. Kung dudumugin kami ng isang batalyong aswang. Basang-basa ang suot namin na makabalik na kami sa amin. Pagpasok pa lang namin sa bakuran ni Mang Tebor, sumisigaw na agad si Bitoy. Mang Tibor! Mang Tibor! Kausapin mo kami na maayos! Mang Tibor! Ramdam na ramdam ko ang inis ni Bitoy noong mga oras na yon. Kahit ako rin kasi ay nainis sa nangyari. Unang-una, hindi namin inaasahan na palasyo ng mga aswang ang pupuntahan namin. Pangalawa, hindi totoong hindi sila mababangis at hindi na sila nasisindak kapag marami sila. Pangalawa, wala kaming sapat na sandata para labanan ng mga aswang ng malayuan. Puro itak lang. Itak na hindi rin naman papalag sakaling mapalibutan na kami ng isang damukal na aswang. Pagbukas ng pintuan, Bakit naman nagsisigaw kayo? Anong oras na Ang takabalik na pala kayo. Nasaan ang anak ko? Sinabi mo sa amin, hindi mababangis ang mga aswang. Pero kanina, munti ka na kaming mamatay. Akala namin simpleng lugar lang ng mga aswang ang daratnan namin eh. Hindi yung baryo eh. Palasyo yun. Nahirapan kaming pasukin at nahirapan din kami lumabas.
Palasyo ng mga aswang? Oo, Mang Timor. Walang baryo, palasyo meron. At hindi sila kakaunti Ang dami nila. Anong laban namin sa kanila kung 3 lang kami? At hindi naman kami biyasa sa ganitong pinagagawa nyo Tinanggap namin ito kasi akala namin mga sisiw lang silang kalabanin. Pero kanina, para kaming nakikipaglaban sa mga gutom na leon Mang Tibor naman, bakit ba hindi niyo pa sinabi sa amin kung ano yung totoo? Papalag naman kami. Basta mapaghandaan lang namin. Delikado na nga yung pinasok namin, mas lalo pang naging delikado kasi kulang ang impormasyon na meron kami. Kung ano ang mga sinabi ko sa inyo, yun lang din ang nalalaman ko. Kaya, Oo nga, naroon na tayo. Ngayon lang ang nalalaman nyo. Ang kaso, ang problema natin dito, yung nalalaman nyo ay parang masyado ng luma. Wala ka bang nalalaman tungkol sa kasalukuyang estado ng mga aswang? Kasi mukhang ang layo na ng sinabi nyo sa nangyari sa amin kanini. hindi sila nasisindak, Mang Tibor. Baka yung sinabi mong aswang yung mga aswang nung panahon mo pa. Pasensya na. Hindi ko inakala na malaki na pala yung pinagbago nila. Sa tagal ng panahon, malamang sa malamang, nagbabago rin ang mga kagaya nila. Lalo na kung meron silang mga binabalak na masama sa mga tao. Hindi naman sila maglalakas loob na gumawa ng masama kung alam nilang hindi sila mababangis Ayoko na rito, Mang Tibor. Pasensya na talaga Kahit wag mo na kaming bayaran. Basta wag lang kaming mamatay. Ayos na ako ron. Teka, makinig muna kayo. Alam ko kung ano yung pwede niyong gamitin para matapatan niyo yung mga aswang na yon. Ano na naman yan? Ipapairam ko sa inyo yung mga anting-anting ko. Oh, kita mo na? May ganyan ka pala. Bakit hindi mo agad binigay sa amin nung bago kami umalis? Kung binigay mo sana sa amin kaagad yan baka nabawi pa namin kaagad yung anak nyo. Pambihira naman talaga Bakit naman di mo kaagad sinabi, Mang Tibor? Hayaan niyo muna kasi ako magpaliwanag. Masyado kayong nadadala ng emosyon Pakinggan niyo muna ako. O sige, makikinig kami. Hindi ko kagad sinabi sa inyong tungkol sa anting-anting dahil kailangan ko pang buhayin ulit ang diwa nito. At ilang araw ang kailangan kong gugulin para dito. Kung sinabi ko kagad sa inyong tungkol sa anting-anting, baka una pa lang umayaw na kayo dahil alam kong ang anting-anting lang ang aasahan ninyo. Isa pa, hindi ko naman agad pwedeng ibigay sa inyo ito, lalo na kung hindi pa buo ang diwa ng mga anting-anting. Makakasama lang sa katawan ninyo kapag ginamit nyo kagad. Basta ako, ayoko na. Kahit may anting-anting pa, ayoko na. Ang hirap na magtiwala, Mang Tibor. Pakiramdam ko, sinubukan mo lang kami para magkaroon ka ng impormasyon sa mga aswang Ayoko na, suko na ako rito. Mang Tibor, pasensya na pero ayoko na rin. Nauna nang naglakad ang dalawa kong kaibigan. Naiwan ako habang nakatingin sa mangyak-yak na matanda na si Mang Tibor. Naawa ko sa kanya pero dahil sa dinanas namin, nakakaramdam pa rin ako ng inis. Pakiramdam kasi namin na hindi niya kami pinagkatiwalaan. Mahina ang tingin niya sa amin kaya sinabi niyang aasa lang kami sa anting-anting na dapat yun naman talaga ang una naming sandata. Pasensya na, Mang Tibor pero mas mainam yata na ipagawa niyo na lang itong gusto niyo sa mas nakakaalam. Napayuko na lamang si Mang Tibor. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sumunod na lang din ako sa mga kaibigan ko. Masama ang loob namin kay Mang Tibor, pero naroon pa rin ang awa na nararamdaman ko sa kanya. Tumambay na muna kami sa bahay ko, kanya-kanyang timpla ng kape, matapos makapagpalit ng mga basang suot. Tama ba naman na sabihin niyang hindi niya sinabi ang tungkol sa anting-anting kasi aasa lang tayo doon? Malamang, hindi naman tayo bihasa Kung ang kinababahala niya baka makasama sa katawan natin kung gagamitin natin kagad, dapat sana sinabi niya rin, di ba? Ang sabihin niya, hindi niya talaga ibibigay sa atin yon. Gusto niya na iligtas natin ang anak niya gamit lang yung itak na dala natin. Naintindihan ko yung sinasabi ni Mang Tibor. Kung sinabi niya kagad, baka hintayin pa natin yung anting-anting kung kailan natin pwedeng gamitin. Nalaman natin na 1 linggo na lang ang natitira para sa mga biyag Isipin na lang natin, kung hihintayin natin kung kailan mabubuhay ang diwa ng anting-anting at umabot ng higit 1 linggo, pagpunta natin sa palasyo ng mga aswang,
May nangyari na masama sa mga biyag. Teka, akala ko ba inis ka rin sa nangyari? Pero bakit parang kinakampihan mo pa si Mang Tibor? Hindi ko naman kinakampihan. Pinapaliwanag ko lang yung gusto niyang iparating. Kasi mukhang di natin naintindihan kanina dahil nga sa bugso ng damdamin natin eh. Bago pa sila magkainitang dalawa, pumagitna na ako. Alam ko kasing kapag parehong may pinupunto si Homer at Bitoy, malamang ay walang magpapatalo sa kanila. Tumigil din naman silang dalawa. Nang maging kalmado na ang sitwasyon, ay pinauwi ko na muna sila. Pakiramdam ko kasi noon, mas magiging malinis ang kaispan namin kung maghiwa-hiwalay na muna kami. Kinabukasan ng umaga ay nasa bahay lang ako. Wala akong gagawin. Nakalive kasi ako sa trabaho ko. Medyo nanginayang ako sa nangyari dahil nauwi lang sa bakasyon ang pag-leave ko na sana'y pera na ang kapalit. Pero higit sa pera, mahalaga pa rin naman sa akin na maibalik ang anak ni Mang Tibor. Ang kaso nga lang, tingin ko noon ay hindi na kami ang taong kailangan niya. Lumabas ako para bumili ng almusal. Wala pa ako sa tindahan, nakita ko naman si Aling Ermita. Umiiyak na naman. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang apo niyang si Angelica. Nakita niyo ba ang apo ko? Pakiusap, tulungan niyo namang mahanap ang apo ko. Sige na, magbabayad ako kahit na magkano maibalik lamang siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin siya sa akin. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko na parabang wala kaming naging alitan. Namumugto ang namamasa-masa niyang mata habang nakatingin sa akin. Makoy, pakiusap, tulungan mo ako. Pangako, hindi na kita aawayin. Ibabalik ko na ang bahay ng tiyahin mo. Hindi na rin kita sisingilin sa mga utang mo. Basta maibalik lang ang apo ko. Siya lang ang pamilya ko na hindi ako tinalikuran. Lahat sila iniwan ako. Ang apo ko na lang na si Angelica ang natitira sa akin. Kaya nagmamakawa ko sa iyo. Sige na naman, Makoy, tulungan mo kung maibalik siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nung sandaling yon. Pakiramdam ko kabanong bigla akong nagkaroon ng responsibilidad. Mas lalo akong nakaramdam ng awa nang maramdaman ko ang panginginig ng kamay niya. Aling Ermita, huwag kayong mag-alala. Makakauwi ng ligtas ang apo ninyo. Manalangin lang kayo sa Panginoon. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong mahanap siya. Oo, gagawin ko kung ano man ang makakaya ko. Diyos ko, salamat naman. Ang dami kong nilapitan pero ikaw lang ang nag-iisang may gusto na maibalik ang apo ko. Maraming salamat talaga, Makoy. Hindi ko alam na ikaw pa ang makakatulong sa akin sa kabila ng mga pinaggagawa ko sa iyo. Saka na natin pag-usapan yung alitan natin, Aling Ermita. Ang mahalaga ngayon, yung apo ninyo. Babalitaan ko na lang kayo kapag nagkaroon na kami ng balita sa kanya. Ngumiti ng malapad si Aling Ermita. Bumakas agad sa mukha niya ang pag-asa. At nung oras na yon, tingin ko ay isa yung senyalis na kailangan kong bumalik kay Mang Tibor. Kinausap ko kagad ang dalawa kong kaibigan. Nagkausap kami sa bagay na yon. Napapayag ko naman si Homer na bumalik pero si Bitoy ang hirap na niyang pilitin. Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagpalit ng desisyon, Makoy? Akala ko ba ayaw mo na. Ayan si Homer, siya na lang mag-isa dun. Total, siya naman talaga ang may gusto nung una pa lang eh. Nakita ko kasi kanina si Aling Ermite. Umiiyak dahil hanggang ngayon daw, hindi niya pa nahahanap yung apo niya. Medyo masakit sa akin na alam ko kung nasaan ang apo niya pero hindi ko masabi. Pambira ka naman. Ang sama-sama sa'yo ng taong yun tapos ngayon tutulungan mo. Nakakalimutan mo na bang hindi ka niya nire-respeto? Kung ako yan, pababayaan ko yan eh. Kasi kaya kay naabuso kasi alam niyang mabait ka. Kaso, hindi ikaw si Makoy. Si Makoy kasi mahabang pasensya at malawak ang konsiderasyon. Ikaw hindi. Oo nga, hindi nga ako kagaya ni Makoy. Kaya nga ayaw ko nang sumama sa inyo eh. Ilalagay nyo lang ang sarili nyo sa alanganin. Yung pera, wala na akong pakialam. Maghanap na lang ako ng matinong trabaho. Kung hindi ka na namin mapipilit wala na kami magagawa.
Kaming dalawa na lang ni Homer ang babalik. Tara na, Homer. Walang hihingi ng balato kapag natapos na namin yung pagsagip dun sa babae. Hindi na nagsalita pa si Bitoy. Ngumisi na lang siya sa amin. Kaming dalawa naman ni Homer ay dali-daling naglakad patungo sa bahay ni Mang Tibor. Ang kaso, wala siya nang dumating kami roon. Nakakandado ang pinto. Ang sabi sa amin ng napagtanungan naming matandang babae, nung alanganing gabi din ay lumabas si Mang Tibor. Pre, hindi kaya mag-isang pinuntahan ni Mang Tibor yung palasyo ng mga aswang? Ang problema dito, hindi siya umabot dun. At sa gubat na siya bumagsak. Pre, hanapin natin si Mang Tibor. Baka mamaya kung ano mangyari dun. Kasi naman, sumama yata loob niya dahil sa nangyari kagabi. Konsensyang namayani sa amin nung oras na yon, Kaabanong. Kahit na hindi naman dapat namin kasalanan yon, pakiramdam namin ay may responsibilidad kaming hanapin siya. Wala kaming sinayang na oras. Pumunta agad kami sa gubat. Dinaanan namin ang lahat ng posibleng daanan ni Mang Tibor. Mga ilang sandali lang, nakita na rin namin siya. Nakaupo at nakasandal sa malapad na katawan ng puno. Nakapikit ang mga mata niya. Agad naming hinawakan ang pulso niya. Nakahinga kami ng maluwag nang maramdaman naming buhay pa siya. Mang Tibor, gising! Ayos lang po ba kayo? Mang Tibor! Marahan siyang dumilat. Ilang segundo niya pa kaming minukhaan. Nang masiguro niyang kami ang nasa harapan niya ay napangiti siya. Mang Tibor, ano bang ginagawa niyo at bakit kayo nandito? Kayo na nga nagsabi na hindi niyo na kayang mahabang lakaran eh. Gusto ko sanang puntahan ng anak ko eh. Ang kaso, malayo pa ako. Nawalan na ako ng lakas. Ang sakit ng mga paa ko. Umuwi na po tayo. Hindi pwede. Magpapahinga lang muna ako tapos pupunta na ako ulit doon. Sabay na po kayo magpahinga. Kaming dalawa na lang po ni Homer ang bahala doon. Mang Tibor, babalikan namin ang palasyo ng mga aswang. Gagawa kami ng paraan kung paano sila maliligtas. Basta, ituro mo sa amin kung paano gamitin yung anting-anting na sinasabi mo Talaga ba? Tutulungan niyo ulit ako? Nasaan si Bitoy? Hindi na namin sinama. Hindi pa rin kasi siya lumalamig dahil sa nangyari. Pero, hayaan na natin siya. Nandito pa naman kaming dalawa ni Homer. Inalalayan namin si Mang Tibor na makatayo. At dahil masakit ang mga paa niya sa kakalakad, nagsalitang kami ni Homer na magpasan sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ay nakabalik na kami sa bahay niya. Pinaupo na muna namin siya sa bakuran habang kami na rin ang nag-asikaso ng makakain. Ano nagpabago ng isip ng dalawa? May isang matanda rin akong kilala na nadukutan ng apo. Kapag nakikita ko siyang umiiyak, parang nararamdaman ko na ako yung nawala. Kayo agad ang naisip ko eh. Sa isip ko, wala kayong kakayahan na maibalik ang anak ninyo. Kaya desperado kayong humingi ng tulong sa iba. At yun ang nagpakirot ng kalooban ko. Hindi kaya ng konsensya ko na may isang magulang at matanda na nangungulila sa anak. Ako naman, umpisa pa lang naman eh. Gusto ko na talaga makatulong eh. Maraming salamat sa inyo. Kayo na lang talagang natitira kong pag-asa eh. Ngayong araw din, ipapagamit ko na sa inyo ang anting-anting. Pero Mang Tibor, paano ba gamitin yan? Hindi nyo na kailangan mag-alala. Basta kayanin ng katawan ninyo ang anting-anting na ang kusang kikilos para maging mahusay kayong mandirigma kontra sa mga aswang. Nagkatinginan kami ni Homer. Sa tingin pa lang ay mababakas na ang kaba na nabubuo sa kalooban namin. Pero noong mga sandaling yon ay buo na talaga ang desisyon namin. Tutulungan namin ang mga dapat tulungan. Susubukan naming iligtas ang mga dapat iligtas. Pagdating ng hapon, ipinasuot na sa amin ni Mang Tibor ang anting-anting. Nung una ay wala namang kaming nararamdaman. Ang akala namin, pangkaraniwang pulseras lang yon na gumagana lang kapag may aswang sa paligid. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla na lamang kaming nakaramdam ni Homer ng kakaibang init sa katawan. Na parabang ikinukulong kami sa loob ng isang lutuan. Mang Tibor, anong nangyayari? Bakit ganito? Ang init! Sobrang init!
Mang Tibor, tulungan mo kami. Kailangan niyong tiisin yan. Kapag kinaya yan ng katawan ninyo sa loob ng 10 minuto, ibig sabihin pwede niyong gamitin ng anting-anting. Napaiga na kami ni Homer sa lapag para kaming bulati na inaasinan. 10 minuto naming tiniis yun. Pagkatapos ay unti-unti na ring nawala ang nararamdaman namin. Pawis na pawis kami. Hingal na hingal at uhaw na uhaw. Agad naman kaming inabutan ni Mang Tibor ng sabaw ng buko. Ilang sandali lang, nagkaroon na rin kami ng lakas. Nagawa na rin naming makabangon. Pero medyo mahina pa rin ang tuhod namin. Mang Tibor, akala ko mamamatay na ako eh. Pabira. Pakiramdam ko kanina, yakap ako ni Satanas eh. Sobrang init. Kayong kinaya niyo ang matinding init na yon. Isa lang ang ibig sabihin nito. May kakayahan kayong magamit ang anting-anting na suot ninyo. Sinasabi niyo po ba na merong kapangyarihan tong anting-anting na to? Oo, ang kapangyarihan na nagmumula sa kabutihan. Tanong ko lang Mang Homer, bakit hindi kayong gumamit nito? Ang isang antingero o albularyo kapag matanda na, hindi na kinakaya ang lakas na meron ng anting-anting. Maaari kong kamatay kung gagamitin ko yan kahit mahina na ang katawan ko. Kaya nga kayong napili ko kasi mukhang malalakas naman ang katawan ninyo. At hindi nga ako nagkamali. Kinaya ng katawan ninyo ang kapangyarihan ng anting-anting. Ngayon, ang anting-anting na ang bahala sa inyo. Mga bandang 6:00 ng gabi, tuluyan na kaming nakarecover sa nangyari. Bumalik na rin ang lakas namin. Sobrang gaan sa pakiramdam. Para kaming ipinanganak ulit. Ipikit nyo ang mga mata ninyo. Mag-aalay ako ng dasal na magsisilbing gabay sa inyong paglalakbay. Huminga kayo ng malalim at damhin natin ang Panginoon. Nagdasal kami ng taimtim. Nakatulong ang dasal na yun para kahit papaano ay mabawasan ang kaba na dinadala namin. Pagkatapos, nagpaalam na rin kami kay Mang Tibor. Anong nararamdaman mo ngayon, pre? Magaan. Sobrang gaan. Parang preskong-presko. Pero may kaunting kaba akong nararamdaman. May kaba nga rin ako eh. Kasi paano kung hindi gumana yung anting-anting? Ang sabi ni Mang Tibor kanina, gagana ang anting-anting kung magtitiwala tayo sa kanya. Huwag nating isipin na hindi gagana. Maging positibo lang tayo. Kasi tingin ko, kung ano yung nararamdaman natin, nakaka-apekto yun sa magiging papel ng anting-anting sa laban natin. Kung sa bagay, may tama ka naman. Kung sana kasama natin si Bitoy dito, masaya no? Hayaan na natin siya. May katwiran din naman siya eh. Hindi lang talaga makakapareho mga pananaw natin. Maya-maya lang ay napatigil kami sa nilalakaran namin. Pareho naming narinig ang mga tapak ng paa sa mga tuyong dahon kahit na nasa malayo pa lang yun. Nung oras na yun, pakiramdam ko isa na yun sa kakaibang kakayahan namin dahil sa anting-anting. Ang pagiging matalas ang pandinig. Pre, mga aswang yata. Naamoy mo rin? Oo eh. Ito na yata yung kapangyarihan ng anting-anting. Huwag ka maingay. Maganda na tayo. Nagtago kami sa likuran ng puno. Habang palakas ng palakas sa mga naririnig naming naglalakad, nararamdaman namin na parang mas lalo kaming nasasabik. Bigla na lang nawala ang kaba. Napalitan na ito ng kaganahan. Hindi nga nagtagal, dumaan na ang mga aswang. Lumabas naman kami agad ni Homer. Dali-dali namin pinagtatataga ang mga aswang na yon. Maging kami ay nagulat din sa kakaibang bilis na nagagawa namin. Para kami mga ninja sa pelikula. Pre, ayos to ah. Parang hindi na tayo tao. Huwag kang maging kampante. Meron pa tayong kalaban, oh. Nang umatake ulit ang mga aswang, ay sinabayan namin sila. Winasiwas namin ang itak. Bawat kilos namin ay tila kalkulado. Totoo ang sinasabi ni Mang Tibor. Parang ang anting-anting na ang kusang nagpapagalaw ng katawan namin. Makalipas lang ang 5 minuto, bagsak na ang mga aswang. Walang natira sa 6 na nakasagupa namin. Pero hindi pa rin kami naging kampante. Alam namin na maaaring ang mga aswang na yon ay baka mababang uri lang. Tara na,
Kailangan na natin magpatuloy. Mukhang kayang-kaya na natin iligtas si Felina at si Angelica. Ha? Sino yung Angelica? Apo ni Aling Ermita. Yung masungit? Bakit? Hayaan na natin yun. Sira ulo. Hindi lang naman si Felina ang nakakulong dun eh. Marami sila. Kaya dapat, bago dumating ang itinakda nilang araw para gamitin ng kababaihan, kailangan na natin silang mailigtas. Hindi na namin sinayang mga sandali. Agad na rin naming nilisa ng parting yun ng gubat. Sinasamantala namin na gumagana ang anting-anting. Parang normal lang sa amin ang lahat ng nangyari. Wala kaming pangamba. Wala kaming kaba na nararamdaman. Na parabang matagal na naming ginagawa ang pagpaslang ng mga aswang. Sa pagpapatuloy namin, natanaw na rin namin sa wakas ang palasyo ng mga aswang. Hindi gaya nung una naming nakapunta roon, hindi na kami natatanga kung saan kami dadaan. Nakaisip kagad kami ng magandang direksyon na kung saan ay walang makakakitang aswang sa amin. Nakakatulong din kasi ang paglakas sa mga pandama namin, kaya kahit malayo sila, alam na agad namin kung paparating sila. Pre, mas maganda siguro kung doon tayo dadaan. Hindi pwede. Nararamdaman ko, may daanan dyan. Hanggat maaari, huwag tayong gagawa ng eksena hanggat hindi pa natin napapatakas sa mga bihag. Ay, oo nga pala. Paano pala natin ilalabas yung mga biyag doon kung gano'n sila karami? Oo nga no. Mahirapan tayo sa dami nila. Imposibleng walang mag-iingay. Di bale, may naisip na akong paraan. Ikaw ang magliligtas sa kanila. Habang ako naman, guguluhin ko yung mga aswang para nasa akin lang yung atensyon nila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Delikado yan, pre. Alam kong delikado, pero wala naman na tayong ibang magagawa eh. Kung sasama ako sa inyo, matutuon lang sa atin ang lahat ng atensyon nila. O sige, basta ipangako mo sa akin makakasunod ka sa amin ha. Mag-ooras ako. Kailangan 3 minuto lang, wala na kayo sa palasyo. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para makaalis kagad kayo. Kapag tapos na ang 3 minuto, saka ako susunod sa inyo. O sige, copy. Habang wala pang aswang sa daraanan namin, ay sinamantala na namin yun. Mabilis kaming tumakbo at nakapasok sa loob ng palasyo. Marami ang bantay sa harapan, kaya naghanap na muna kami ng ibang mapapasukan. Medyo nahirapan kami makapasok ng mga sandaling yon. Siguro dahil sa nangyari nung unang beses kaming nagpunta roon. Kaya hinintayin talaga namin na mawala sila. Nang makakuha na ng magandang tiyempo, mabilis naming tinakbo ang direksyon na yon patungo sa kulungan ng mga kababaihan. Nang makarating kami roon, ay naabutan namin ng 2 aswang na nagbabantay. Hindi na kami nagsayang ng oras. Agad naming pinaslang ang 2 para hindi makagawa pa ng kahit na anong ingay. Shh! Huwag kayong maingay. Ililigtas namin kayo. Pakawalan niyo kami rito, pakiusap. Ikaw ba yung anak ni Mang Tebor? Oo, ako nga. Kaya pakiusap, pakawalan niyo kami. Ayaw namin maging parausan ng mga aswang. O kalma, huwag kayong maingay. Sasamahan kayo ni Homer para makaalis. Homer, sirain na natin yung mga kandado. Dahil sa lakas na meron ng anting-anting, sinira namin ang kandado gamit ang dulo ng itak. Kahit ang babaeng naroon ay nagulat din sa ginawa namin. Pre, gagawin ko yung napag-usapan natin ha. Ikaw nang bahala sa kanila. Oo, mag-iingat ka pre. Mangako ka ha, babalik ka ha. Oo, makakabalik ako. Susunod ako sa inyo. Mabilis kong nilisa ng kulungan. Agad kong hinanap ang parte ng palasyo na kung saan maraming aswang. Nang makakita ko na nagtutumpukan, agad ko silang pinagtatataga. Ginamit ko ang kapangyarihan ng anting-anting kaya hindi pangkaraniwan ang bilis ko. Sa ginawa kong yon, mas dumami ang aswang na nakakakita sa akin. Tumakbo ko papunta sa kabilang direksyon. Nang sa ganun ay hindi nila mamalayan na tumatakas na sila Homer. Wala naman akong naramdamang takot ng mga oras na yon. Parang normal lang sa akin ang lahat. Buwisit ng mga aswang to ah. Parami ng parami. Pero sige, ako lang ang pagtuunan nyo. Makakaalis na sila. Tumingin ako sa relo ko. 1 minuto pa lang ang nakalilipas, kaya kailangan ko pang libangin ang mga aswang na naroon. Nang muli ako makipaglaban sa kanila,
ay nagulat ako nang bigla silang tumigil. Dumating na pala ang tinuturing nilang hari, ang matandang aswang na si Aburaha. Sino ka? At bakit ang lakas ng loob mong pasukin ang kaharian ko? Hindi na malaga sa akin kung sino ako. Ang malaga, nandito ako para ubusin ko kayong lahat. Hindi ka dapat nagsasalita ng tapos, bata. Baka nakakalimutan mong nag-iisa ka lang at sandamukal na aswang ang narito sa palasyong ito. Hindi ko nakakalimutan yon. Alam kong maraming aswang dito. Kaya nga ako nandito kasi dito mas marami ako mapapaslang na kagaya ninyo. Kung inaakala mong makakalayo ang mga pinatakas ninyo, nagkakamali ka. Mga bata, sundan niyo sila! Sa puntong ito ay nakaramdam na ako ng kaba. Hindi ko inaasahan na malalaman agad ni Aburaha ang plano namin ni Homer. Oh, bakit? Naggulat ka? Ano akala mo sa haring namumuno rito, tanga? Alam ko na kaya kayo nandito ay para pigilan ng paggawa namin ng bagong uri ng aswang. Pero binalas kayo. Dahil una pa lang, alam ko na ang gagawin ninyo. Kaya malaking pagkakamali na nagpunta ka rito. Sinubukan mo pang magpakabayani pero wala rin palang mapapala. Mamamatay kang walang nakakaalam. Kahit na ano pang mangyari ngayong gabi, hindi pa rin ako magsisisi na ginawa ko ito. At kung sinusubukan mo akong sindakin, pasensya ka na, pero wala na sa bokabularyo ko yan. Wala sa bokabularyo? Dahil may suot kang anting-anting. Kapag nawala yan sa kamay mo, tingnan natin kung hindi ka manginig sa takot. Napalunok ako ng laway kabanong. Kahit na itanggi ko, kitang-kita ang kaba na naghahari sa kalooban ko. Pero ng mga sandaling yon, pinipilit kong hindi lamunin ng takot. Naramdaman ko kasi na parang humihina ang anting-anting kapag nawawalan ako ng pag-asa. Bata ka pa at mukhang wala ka namang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napilitan ka lang sigurong gawin ito. Pero kawawa ka ngayon dito. Mapagtatanto mong mas mabuti nang natulog ka na lang sa bahay kesa nagpunta ka rito. Mga bata, patayin niyo ang isang yan! Pinalibutan ako ng mga aswang na naroon. Hinanda ko naman ang sarili ko. Sandali akong pumikit para magsagawa ng matinding konsentrasyon. Pagdilat ko, nasa harapan ko na ang isang aswang. Madali akong nakailag. Nagawa ko yung patamaan ng itak ko at sinaksak ko kagad sa tiyan. Napatalo naman ako nang sabay-sabay silang lumapit sa akin. Pinakitaan ko ng bilis si Aburaha kaya napatay ko kagad ang 5 aswang na unang umatake. Magaling! Mahusay! Ang kaso nga lang, kakaunti lang naman ang kinalaban mo. Tingnan na lang natin kapag sabay-sabay silang umatake sa'yo. Wala akong pakialam, kahit sumabay ka pa sa kanila. Tumingin ulit ako sa relo ko. Napansin kong lagpas na ng 3 minuto. Oras na sana noon para sundan sila Homer. Pero dahil alam ni Aburaha ang plano namin, mas pinili ko na lang na manatili roon kaysa masundan nila kami. O anong problema? May oras pa ba na dapat nakasunod ka na sa kanila? O baka mas pinili mo na lang na dito ka na mamamatay? Ang dami mong daldal. Bumaba ka dyan at ikaw humarap sa akin. Ha? Kapal naman ang mukha mong humarap agad sa hari. Talunin mo muna ang mga kawal ko. Ganun ba? Di sige. Ginamit ko na naman ang kapangyarihan ng anting-anting. Lumakas ang lahat ng pandama ko. Kaya kahit anong gawing lapit sa akin ng mga aswang, hindi nila ako matamaan. Madali ko lang silang naiilagan. Nung mga sandaling yon, inisip ko na lang na dapat makalayo sila Homer. Kaya kahit na alam kong malalagay din ang buhay ko sa alanganin kapag tumagal, hindi ko na yon inintindi pa. Makalipas lang ang 5 minuto, napatay ko na ang mga aswang na humarap sa akin. Nakakalat na ang mga katawan nila sa lapag. Pero sa puntong ito, naramdaman ko na rin ang mga hapdi ng sugat ko sa katawan. Oh, paano ba yan? Natalo ko na mga kawal mo. Baka pwedeng bumaba ka na dyan at kalabanin mo na ako. Ha! Talagang pinapahanga mo ko, bata. Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Tinanggal na ni Aburaha ang kapa sa likuran niya. Hindi nagtagal, nagbago ang kulay ng mga mata niya. Hindi pula, kundi naging kulay puti lahat. Dumami rin ang nakaumbok na ugat dito sa mukha.
Sa mga pagkakataong ito, medyo nangamba na ako dahil alam kong lugi na rin ako sa laban. Marami na akong sugat, pagod na rin ako. At kahit pilit kong gumawa ng konsentrasyon, hindi na rin kinakaya ng utak ko dahil nararamdaman ko ang hapdi sa katawan ko. O ano? Bakit parang hindi ka na gumagalaw? Natatakot ka na ba? Ako? Natatakot? Magpapaiwan ba ako dito kung natatakot ako? Ibang ka na yata eh. Kung gano'n, hindi maganda. Ang makakalaban ko pala ngayon ay matabang. Hindi ko na inintindi pa ang mga sinasabi niya. Nakatuon lang ako sa kung ano man ang gagawin niya. Kaso, kahit na anong gawin kong paghahanda, masyado pa rin siyang mabilis. Hindi ko na namalaya na nakalapit na pala siya sa akin. Pagtingin ko sa likuran ko, nakita ko na siyang naroon. Naramdaman ko na lang ang paghagod ng kuko niya sa likuran ko. Dahilan para mapadistansya ako kaagad. Hindi ka na mananalo sa akin, bata. Marami ka bang kakainin bigas? O baka palay? Para masumaba pa ang buhay mo. Inutil! Pansit ang nakakapagpahaba ng buhay, hindi palay. At hindi ako kumakain ng bigas. Sinasain ko muna yon. Noong mga sandaling yun ay ako na mismo ang umatake. Mabilis kong tinaga si Aburaha. Pero mas mabilis din naman siyang nakailag. Nakita kong iningitian niya lang ako. Nakaramdam ako ng pagkainsulto kaya mas lalo ko pang binilisan ang kilos ko. Pero nadaplisan ko lang siya sa pisngi. Pagsisisihan mong pumasok ka sa lungga ng aswang, bata. At hanggang sa kabilang buhay, magsisisi ka pa rin! Tingnan natin kung sino magsisisi. Akmang aatake na sana ako. Pero bigla na lang may bumato na parang hugis lata sa harapan namin. Mga ilang sandali lang, naglabas ng itim na usok ang bagay na yon. Masakit sa ilong, nakakaubo, at masakit din sa mga mata. Nang kumalat na ang usok, naramdaman ko na lang na meron ng humila sa akin. Mabilis sa mga pangyayari. Napapikit lang ako sandali. Pero pagdilat ko, wala na ako sa palasyo. Nasa kagubatan na kami. Bitbit ako sa balikat ng isang tao na hindi ko kagad nakilala. Nang makalayo-layo na kami, binaba na niya ako at nagtago na muna kami sa sagingan. Bitoy? Sira ulo ka talaga. Muntik-muntikan ka na talaga. Teka, akala ko ba ayaw mo? At saka bakit ang bilis mo kung naitakas? Tingnan mo to oh. Oh, anting-anting yung nasa kamay mo ah. Pinuntahan ko si Mang Tibor. Nakonsensya ako eh. Hindi ko kaya naisipin na dalawa lang kayo ni Homer ang lalaban. Kaya sumunod ako. Buti na lang may dala akong gamit kahit papano. At buti na lang kamo, naabutan pa kitang buhay. Maraming salamat, Bitoy ah. Ang buong akala ko hindi ka na talaga susunod. Niligtas mo pa ang buhay ko. Utang mo sa akin ang buhay mo ah. Kaya kapag natapos na ang lahat ng ito, maninilbiya ka sa akin bilang alipin. Ha? Ano ka, buang? Teka, nasaan pala si Homer? Hindi mo pala siya inabutan? Nakalis na siya kasama yung mga bihag. Naroon na rin si Felina at Angelica. Ang problema, may mga aswang na sumusunod sa kanila. Kaya nag-aalala rin ako na baka maabutan sila. Tara, sundan natin sila. Nasaan mo sila dumaan? Dun, sa mandang yun. Kaya mo naman tumakbo? Oo naman. Bigla mo lang talaga akong binitbit Malamang, para mas madali tayong makalis doon. Tumakbo kami ng mabilis ni Bitoy sa pagbabaka sakaling maabutan namin sila Homer. Pero hindi pa kami nakakarating doon ay hinarang na kami ng aswang na hindi bababa sa 10. Sa puntong ito, unang beses kong makikita si Bitoy na makikipaglaban. Pre, sa likod ka lang muna. Ha? Bakit? May tama ka eh. Ipahinga mo muna yan. Mamaya ka na ulit gumalaw kapag yung matanda na ulit yung kalaban natin. Sige, sabi mo Hoy, mga pangit! Lapit! Lumapit kayo sa akin! Naguunahan ng mga aswang na umatake sa amin. Pero hindi naman nagpadaig si Bitoy sa mga sandaling yon. Nagpakita siya kaagad ng malupitang galaw. 3 agad na aswang ang kanyang napatumba. Ang mga natitira naman ay hindi rin nagpatinag. Sabay-sabay na lumusob ang mga yon. Pero dahil sa anting-anting na gamit ni Bitoy, hindi na ito nagawang patamaan ng mga aswang.
Hindi nagtagal, unti-unti na niyang nalalaga sa mga nilalang. Samantalang si Bitoy ay wala man lang kagalos-galos. O ano, papalag ka pa ba? Mag-isa ka na lang. Akmang tatakbo ang natitirang aswang nang pinukulan ni Bitoy ng kutsilyo sa ulo ang nilalang. Nadapa naman kagad yon at sandaling nangisay. O pre, tara na. Muli kaming tumakbo para abutan sana sila Homer, pero hindi pa ulit kami nakakarating sa kanila. Nasundan na kami ni Aburaha. Dumudugo-dugo pa ang mga mata noon dahil sa usok sa palasyo. Saan kayo pupunta? Akala nyo ba makakaalis kayo nang hindi nyo pinagbabayaran ang ginawa nyo sa akin? Usok lang naman yung galit na galit ka na. Mahina ka pala eh. Visit na usok yan. Masakit sa mata. Kaya ngayon, papaslangin ko na kayo. Dahil kapag nakikita ko kayo, mas lalong sumasakit ang mga mata ko. Biglang humaba ang tenga ni Aburaha. Ganon din ang kuko nito at ang ilong. Tumangkad dito ng bahagya. Naririnig pa namin ang paglagutok ng mga buto nito na tila humahaba rin. Anong nangyayari sa buwang na yan? Mukhang nagpapalit siya ng bagong anyo. Kailangan na natin mag-ingat. Mas malakas ang aswang na yan kapag ganyan. Mabuti naman at alam mo, para bago man lang kayo mamatay, matikman ninyo ang pinakamalakas na bersyon ng hari ng mga aswang. Ilag pre! Nagawa namin makailag nang biglang lumapit si Aburaha. Ang kaso nga lang, hindi pa nakakaayos ng forma, nakalapit na siya kagad sa akin. Pero sinalag ni Bitoy ang atake ni Aburaha gamit ang itak. Sinamantala ko naman ang pagkakataon. Mabilis akong kumilos para sana tagain ang matandang aswang. Pero nahawakan niya ang kamay ko. Diniinan niya ang paghawak hanggang sa maramdaman kong parang nadudurog na ang mga buto ko. Buti na lang ay agad ako nakaisip ng paraan. Sinipa ko siya sa pagitan ng mga hita niya kaya niya ako nabitiwan. Si Bitoy naman ay sinamantala yon. Tinaga niya si Aburaha at nadaplisan naman ito sa braso. Hindi ko inakala na may kausayan ka rin pala. Ito kasi isang ito, parang sa una lang magaling. Hindi ko kailangan ng papuri mo kung tatapakan mo lang ang pagkatao ng kasama ko. Huwag mo masyadong malitin si Makoy. Hindi mo alam kung anong kayang gawin yan. Pinukulan ni Bitoy ng kutsilyo si Aburaha. Nasa luyo ng matandang aswang. Pero ang hindi nito alam ay patibong lang yon. Nang makita naming wala na sa forma si Aburaha, ay hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Sabay naming tinaga ang haring aswang at tinamaan naman ito sa dibdib. Sumirit agad ang dugo nito. Napalayo siya ng bahagya. Natigilan at parang biglang napaisip. Pero nagtaka na lang kami nang bigla siyang tumawa. Anong nakakatawa? Anong nakakatawa? Natatawa ako kasi hindi ko maramdaman ang ginawa ninyo. Hindi mo maramdaman? Huwag mo kaming lokohin, no? Hindi nyo malambay na alam kung anong abilidad ang hari ng mga aswang? Pumunta agad kayo rito nang wala kayong ideya kung sino ako? Mga inutil! Bitoy, mukhang hindi siya tinatablan ng itak natin. Humanda kayo sa akin ngayon! Puro ka pagbabanta. Wala ka namang ginagawa ng malala. Napapikit lang kami sandali. Naramdaman na lang namin na nasa likuran namin siya. Muntikan na kaming hindi makahinga sa lakas ng suntok na ginawa niya. Tumilapong kaming dalawa ni Bitoy. Subsub ang mukha namin sa lupa. Hindi pa siya nakontento. Pinagsisisipa niya pa kami ng malakas hanggang sa mapadapa na nga kami sa lapag. Ang lakas naman ng loob niyong mangarap na matatalo niyo ako. Hanggang dito na lang ang paglalakbay ninyo. Ang susunod niyong paglalakbay ay ang papunta sa itinuturing niyong langit. Dinakma niya ako sa kwelyo at patabog na ibinagsak sa lapag. Si Bitoy naman ay dinakma niya rin at sinampal ng malakas. Sino kaya sa inyo ang magandang unahin? Tingin ko, ikaw. Ikaw ang huling dumating eh. Gawin mo na yung makakaya mo. Hindi yung dami mong pang sinasabi. Ipinikit ko na ang mga mata ko. Gumawa ako ng matinding konsentrasyon. Sinubukan kong kumonekta sa kapangyarihan ng anting-anting. Pagdilat ko, biglang nagkaroon ng kakaibang lakas ang katawan ko. Parang bumalik sa dati ang lakas ko. Pagtayo ko, binangga ko si Aburaha para pigilan siya sa gagawin niya kay Bitoy.
Nang mabalandra ko siya, ay umibabaw ako sa kanya. Pinagsasasapa ko siya ng marami. Nagagawa niya akong salagin pero hindi ko siya tinigilan. Dugo na ang buong mukha niya nang magawa niya akong itulak. Wow! Kakaiba ka pre! Ginulat mo naman ako! Magpahinga ka lang muna dyan. Ako naman ang bahala sa isang ito. Ha! Lumakas na naman ang loob mo! Akala mo yata huwag ka nang dumaldal! Nilapitan ko siya kagad matapos kong damputin ang itak. Tinaga ko siya ng maraming beses. Nakasalag lang siya gamit ang braso niya. Nang mukhang hindi na siya makakapalag, ay mabilis siyang tumalon patungo sa sanga ng puno. O bakit? Hindi mo na ba kayang pumalag? Hindi kayang pumalag? Hintayin mo lang! Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang hinahanap mo! Nakita na lang namin na nangingisay na naman siya. Medyo nabigla kami kasi ang akala namin, yung nakita namin ang pinakahuli na niyang pagpapalit. Hinanda ko na ang sarili ko dahil kakaibang lakas ang nararamdaman ko sa kanya. Pagkatapos niyang mangisay-ngisay, tumalon siya ng mataas palapit sa akin. Sinalubong ko naman siya. Pero pagdating namin sa ere, hindi ko inaasahan na mas mabigat siya sa akin. Kaya ang nangyari, ako ang naibagsak niya sa lupa. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Siya na ang mas malakas. Ako na ang tagilid. Pagtingin ko kay Bitoy, nakatayo na siya at agad na lumapit sa amin. Pero mabilis na nakailag ang matandang aswang. Nadakma siya sa katawan. Isang malakas na suntok ang ginawa nito kay Bitoy. Bagsak na naman si Bitoy noong mga sandaling yon. Ako naman ay sinubukan kong makabangon ulit. Pero sa kasamaang palad, pinagsisisipa at pinagbababalibag niya ako. Noong mga sandaling yon, nakita namin si Aburaha na parang naging halimaw na. Hindi na siya nagsasalita. Parang ang tanging tumatakbo na lang sa isipan niya ay paslangin kaming dalawa ni Bitoy. Pre, ginawa na natin lahat! Wag kang susuko! Utal-utal na ako noon habang hawak-hawak ni Aburaha ang buhok ko. Lamog na rin ang mukha ko. Pikit na ang isang mata ko at ramdam ko na rin ang sakit ng buong katawan. Sinabi ko naman sa inyo na kahit anong mangyari, hindi kayo mananalo sa hari ng mga aswang! Hindi! Huwag ka maging kampante! Meron kang bisita! Hindi mo alam! Napatigil si Aburaha ng mga sandaling yon. Nagulat na lamang siya na may tumarak ng patalim sa ulo niya. Pagtingin namin sa gilid ay naroon na si Homer. Agad namang siyang lumapit sa amin at tinusok ng itak si Aburaha. Bumao ng itak sa tiyan nito. Pero kahit na ganon, ay tila hindi pa rin yung tumatalab sa kanya. Talagang may dumating pa para iligtas kayo? Maganda yan! Tama yan! Tama lang para 3 kayong papatayin ko! Uy! Ibahin mo ako sa 2 to! Wala pa akong kagalos-galos, no? Sariwang-sariwa pa ako kaya masasabayan kita! Matapang na lumapit si Homer kay Aburaha. Binunot naman ng matandang aswang ang punya sa ulo nito at nakipagsabayan kay Homer. Tila nag-ispadahan ng dalawa. Ano bang tinitingin-tingin yung dalawa? Gamitin nyo na ang anting-anting nyo! Kanina pa namin ginamit! Pre, kailangan natin kumonekta sa anting-anting. Ipikit mo ang mga mata mo at mag-concentrate ka. Sinunod niya ang sinabi ko. Ilang segundo lang ang nakalipas, sabay na naming naramdaman ang pagbabalik ng lakas namin. Tila nawala ang mga sakit ng katawan namin. Pagtayo namin, agad naming sinundan si Homer. Kinuha namin ang itak namin. Nang unang tumakbo si Bitoy palapit doon. Tinarak niya sa dibdib ni Aburaha ang itak. Nang mapatras si Aburaha, hindi na rin ako nagsayang pa ng oras. Humugot ako ng malakas na puwersa. Itinarak ko naman ang itak na hawak ko sa likuran nito. Pinatagos ko pa yun sa dibdib niya. Nang sabay na naming hugutin ang itak, gumewang-gewang na siya. Pero nakatingin pa siya sa amin ng masama, na parabang kaya niya pa kaming labanan. Pero hindi na pinatagal pa ni Homer ang oras na yon. Hinagupit niya ng malakas ang leeg ni Aburaha. Napatingin na lang ako sa ibang direksyon. Naramdaman ko na lang na bumagsak na sa lapag ang hari ng mga aswang. Ang galing natin! Nagawa natin! Nasaan ang mga bihag?
Huwag ka mag-alala. Nakalayo na sila rito. Napatay ko na rin yung mga aswang na umahabol sa amin kanina. Oh, panalo na tayo. Tiba-tiba na to. Hindi pa tapos ang laban. Anong hindi pa? Napatay na natin tong hari nila. Babalik tayo sa kaharian nila. Marami pang aswang ang naroon. Tama si Makoy. Marami pa doon kaya kailangan natin balikan. Kung di natin sila ubusin, baka magkalat pa sila kung saan-saan sa baryo eh. Walang nagawa si Bitoy kahit na tinatamad na siya. Bumalik pa rin kami sa palasyo ng mga aswang. Marami-rami pa rin kaming inabutan na aswang. Pinagpapapas lang namin ang mga yon. Wala kaming itinira kahit na isa. Pagkatapos, sinunog na rin namin ang buong palasyo. Hindi ko inakala na magagawa natin ang lahat ng ito. Totoo nga sinabi ni Mang Tibor. Walang imposible kung maniniwala tayo na kaya natin. Lahat ng ito ay nangyari dahil hindi tayo nawala ng tiwala sa sarili natin. At sa anting-anting na dala natin. At higit sa lahat, hindi tayo naghiwa-hiwalay na tatlo. Nagtulong-tulong tayo. Ngayon, kailangan na natin makauwi. Sigurado magiging masaya na si Mang Tibor nito. Nang masiguro na naming wala ng aswang na natira doon, agad na rin naming nilisan ng lugar na yon. Kasama namin ang mga kababaihan nang makalabas na kami ng kagubatan. Kanya-kanya na silang bumalik sa mga lugar nila. Nang makarating naman kami sa baryo namin, saka lamang nagsalita ang anak ni Mang Tibor. Maraming salamat sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo baka naniwala na lang kami na wala nang pag-asa na mabuhay kami. Wala yon. Ginawa lang namin ang nararapat. Isa pa, gusto lang namin na maging masaya rin ang tatay mo. Sobrang mahal ka ni Mang Tibor. Nang mawala ka, hindi na siya mapakali. At ikaw naman, Angelica, puro ka kasi gala Yan tuloy, nadukot ka ng mga aswang. Sa susunod bago gumala, tulong muna sa bahay Napayuko na lamang ang apo ni Aling Ermita. Naglakad na rin kami at tinatid na rin namin si Angelica. Nang makabalik naman kami sa bahay ni Mang Tibor, tuwang-tuwa siya nang makita ang anak. Agad silang nagyakap. Naiyak na lamang si Mang Tibor sa sobrang saya. Akala ko hindi ko na makikita mukha mo anak. Patawarin mo ko. Wala akong kakayahan na mailigtas ka. Wala kang kasalanan, Tay. Alam ko na ginawa mo rin ang makakaya mo para maibalik lang ako. Ngayon, ipinapangako kong hindi na tayo makakalayo pa anak. Matapos silang mag-usap, lumapit naman sa amin si Mang Tibor. Hindi pa rin nawawala ang luha niya na magpasalamat siya sa amin. Niyakap na lang din namin si Mang Tibor. Noong gabing yon, pakiramdam ko yun na ang pinakamasayang oras ng buhay ko. Iba ang pakiramdam na makitang may dalawang taong muling nagkasama dahil sa ginawa namin. Kabanong, hindi na namin tinanggap ang perang binigay ni Mang Tibor. Namasukan na lang kami bilang tagapangalaga ng sakahan nila. At dahil nga roon, mas lalo pang naging malapit ang kalooban namin sa kanilang mag-ama. Si Aling Ermita, kusa na niyang ibinalik sa akin ang bahay ng tiyahin ko. Hindi na rin siya kagaya ng dati. Bumait na siya sa akin at maging sa iba na rin. Mula noon, naging payapa na ang buhay ko, Kabanong. Dahil mula nang mawala na ang mga aswang, naging ligtas na ang lugar namin para sa lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kabanong.